Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1161-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ikaw. Halika rito. Alisin ang pagmamayari ng storage ring, tapos umalis ka. Nasa ilalim ng batas militar ang Bright Moon City, walang dapat pumasok. Sa labas ng Bright Moon City, isang daw profound realm martial artist ang kalalabas lang mula sa transmission array at pinagbantaan ng ganoon. Nang marinig iyon ng martial artist, hindi niya napigil ang magalit ng husto at sinabing, hindi kayo lahat tao ng Bright Moon City. Sino ba kayo? Nagnanakaw lang kayo sa highway dito. Malamig na ngumisi ang sundalong iyon at sinabing, paano kung magnanakaw sa highway? Tapos na ang Bright Moon City. Ang Great Siang Region ay Vast Sun City na lang ang mayroon mula ngayon, wala ng Bright Moon City. Nakikita mo ba ang mga bangkay doon? Sino mang hindi mag-aabot ng kanilang mga singsing sa imbakan, sila ay papatayin ng walang pagbubukod. Habang nakatingin sa direksyong itinuro ng sundalong iyon, nagbago ang ekspresyon ng martial artist na iyon. Sa labas, nagkalat ang mga bangkay sa lupa ng magulo. Malinaw na marami ng mga taong pinatay dahil sa pagtangging ibigay ang kanilang mga imbakan. Kung titingnan ng mga sundalong nagbabantay sa transmission array, silang lahat ay mga powerhouse ng Dao Profound Realm ng walang exception. Hindi kalayuan, dalawang lalaking nakaitim ang nakaupo, umiinom ng tsaa ng napakagaan, na parang hindi nila ito pinansin. Walang magawa ang martial artist na ito ng Dao Profound Realm at tanging ang kanyang storage ring lang ang kaya niyang ibigay. Kumalat na ang balita ng pagkakasilyo ng Bright Moon City. Pababa ng pababa ang bilang ng mga taong pumupunta sa Bright Moon City ngayon. Hi! Nabawasan din ng malaki ang mga allowance ng magkapatid. Tama na, makontento na kayo. Sa kalahating buwang ito, umani na tayo ng kahit gaano karaming yaman. Kahit kakaunti lang ang natitira sa ating mga kamay, marami pa rin tayong nakuha. Huho, totoo. Mababait pa rin naman sa atin ang mga nakatataas. Dahil sa mga mapagkukunang ito, hindi na natin kailangang mag-alala sa susunod na 5 taon. Hindi lang natin alam kung kailan darating ang Matthew na yan. Sumunod ka. Kalokohan. Alam na alam niyang malaking bitag ang lugar na ito, kaya pa ba niyang maglakas loob na pumunta at ibigay ang sarili sa kamatayan? Baka hindi naman. Nabalitaan kong si Matthew ay isang taong nahuhumaling sa iba. Tiyak na pupunta siya para sa kapakanan ng taong mahal niya. Kung gayon, perpekto ito. Mayroon tayong malaking piging na naghihintay para sa kanya dito. Nagpalitan ng tingin at ngumiti ang dalawang sundalo, ngunit ang kanilang mga tingin ay dumako sa dalawang lalaking nakaitim ng walang paunang konsultasyon. Hindi rin malinaw kung ano ang pinagmulan ng mga lalaking nakaitim na ito. Ang alam lang nila ay parehong banal na soberano ang dalawang taong ito. Ngunit walang duda, ang dalawang taong ito ay mga karakter na ang makalakasan ay kahanga-hanga hanggang sa sukdulan. May naghahatid na naman ng ulam sa pinto. Tingnan mo. Sa oras na ito, kumislap ang liwanag, at isang figure ang lumabas mula sa loob ng transmission array. Swoosh! Swoosh! Ilang dosenang guhit ng enerhiya ng espada ang agad na sumabog, na pumatay sa lahat ng nakapalibot na sundalo ng Dao Profound Realm. Sa oras na ito, casual na ikinumpas ng dalawang lalaking nakaitim ang kanilang mga kamay at direktang pinatay ang enerhiya ng espada. Uminom ulit ng tsaa ang dalawa. Sabi ng isa sa kanila, kapatid, may dumating na negosyo. Tapusin mo na agad. Pagkatapos mag-usap, dahan-daang nagunat ang dalawa at matamlay na tumayo, na parang hindi nila inaalala ang pagdating. Ang pagdating na ito ay natural na walang iba kundi ang Mateo, na tumakbo ng buong bilis. Habang naglalakbay, pilit niyang inagaw ang ilang dosenang transmission array, tinawid ang ilang dosenang pangunahing rehiyon, bago narating ang Bright Moon City sa loob ng kalahating buwan. Pero habang nasa daan, narinig na ni Mateo ang balita tungkol sa pagkawasak ng Bright Moon City. Lumubog ang puso niya sa kailaliman. Sa oras na ito, ang nagwawala at nagnanais pumatay kay Mateo ay hindi maitago kahit anong mangyari. Hey, ikaw ba si Matthew? Tunay na isang taong nahuhumaling sa katotohanan. Mukhang tama ang hula ng Panginoong Banal na Anak. Tunay ngang dumating ka.
Hindi ko inakalang dahil hindi kita nakita ng ilang araw, nakalusot na ang punk na ito sa 7th level daw profound. Mabuti na lang at pinapante tayo ng Panginoong banal na anak. Kung magpapadala siya ng isang banal na hari, maaaring hindi talaga siya nito kayang pigilan. Hahaha, bata, susuko ka ba ng walang pagtutol, o gusto mong tayong magkapatid ang kumilos? Nako, hindi maliit ang intensyong pumatay. Batang yan, tigilan mo na ang pag-iisip ng walang kabuluhan. Hindi ka namin kapantay. Kami, mga banal na soberanong powerhouse, ay mga nilalang na maihahambing sa peak void mystic. Mapanghamak ang tingin ng dalawang tao, hindi seryoso kay Mateo. Ang kasalukuyang si Mateo, ang kanyang disposisyon ay ibang-iba sa dati, na nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng lamig na nakakadurog ng buto. Habang nasa daan, nakarinig siya ng maraming balita tungkol sa pagkawasak ng Bright Moon City. Hindi rin niya matukoy kung chismis lang ba ang mga iyon o katotohanan. Pero walang duda, nasa mapanganib na sitwasyon si Megan ngayon. Siguro. Hindi na naglakas loob si Mateo na magpatuloy sa pag-iisip. Natatakot talaga siyang baka mangyari ulit sa kanya ang sitwasyon ng pagkawala ng kanyang minamahal. Isang pangungusap lang ang hinihingi ko sa iyo, nasaan si Megan ngayon? Malamig na tanong ni Mateo. Hindi ito pinansin ni Mateo tungkol sa ugali ng dalawang tao. Gusto lang niyang malaman ang sitwasyon ni Megan, kung buhay pa ba ito o patay na, o nakatakas. O nabihag. Megan. Huho, ang tinutukoy mo ba ay ang babaeng iyon mula sa pamilyang Yates? Patay na. Haha, huwag kang mag-alala, hindi magtatagal, bababa ka rin at magsasama muli sa kanya. Tumawa ng malakas ang dalawang tao, pero lalong nadurog ang puso ni Mateo. Isang malamig at matalas na hanggaring pumatay ang halos na ganap, na kumukupas patungo sa dalawang banal at soberanong makapangyarihang nilalang na ito. Haha, maayos naman ang balak pumatay. Pero, wala ring silbi. Sabi ng isa sa kanila habang tumatawa ng walang pakialam. Kasalukuyang nagtatawanan ang dalawang tao nang bigla na lang, ang kanilang mga ekspresyon ay naging medyo gulat. Ito. Nakakakilabot na talento. Ang kanyang intensyong pumatay ay patuloy na pumailan lang at direktang nalagpasan ang hadlang. Gulat na sabi ng kausap. Gawin mo na, huwag mo nang sayangin ang oras. Kakaiba talaga ang batang ito. Kung ganoon nga, pareho kayong mapupunta sa impyerno. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Mateo, at biglang naglaho ang kanyang katawan. Mas malawak na teleportasyon. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang makapangyarihang banal na soberano. Ngayon lang nila nalaman na ang kasalukuyang Mateo ay hindi na ang Mateo na kilala nila. Sa loob ng 1 hanggang 2 taon, ang bilis ng pag-unlad ni Mateo ay maihahalin tulad lamang sa nakakatakot na paraan. Na kahit anong banal na anak ay mali pa rin ang paghusga sa lakas ni Mateo sa huli. Umungol. Sumabog ang dalawang ulap ng itim na chi. Agad na tumaas ang aura ng dalawang dakilang banal na soberano. Pero para kay Mateo, wala itong silbi. Sumisirit, sumirit. Isang malamig na liwanag ang sumilay, ang mga ulo at katawan ay napunta sa magkahiwalay na lugar. Direktang dinurog ng enerhiya ng espada ng Evil Extermination Sword ang malademonyong enerhiya. Lahi ng demonyo na naman. Ang intensyong pumatay ni Mateo ay umabot sa kalangitan. Ang konsepto ng pagpatay ay unti-unting sumulong patungo sa dakilang bilog ng kaharian ng pagiging perpekto. Bagamat winasak ni Mateo ang kanyang Divine King Domain, hindi ibig sabihin noon ay wala na ang kanyang tunay na kataas-taasang intensyon. Dahil sa Slaughter Supreme True Intent at Scorching Supreme True Intent, si Mateo ay nasa gitna pa rin ng patuloy na pag-unlad. Pero ngayon lang, nang marinig ni Mateo ang balita tungkol sa pagpanaw ni Megan, hindi na mapigilan ang kanyang balak na pumatay. Hindi ko talaga inaasahan na ang aking konsepto ng pagpatay ay makakamit ang pagiging perpekto sa ilalim ng ganitong mga pangyayari. Hay! Ang pagiging perpekto, mas gugustuhin ko pang hindi ito gugustuhin. Megan, nasaan ka ba sa mundong ito? Naabot na ni Slaughter Concept ang malaking siklo ng pagiging perpekto, ngunit naging malungkot ang buhay ni Mateo. Sa oras na ito, siya ay nanlumo, ang kanyang buong pagkatao ay parang nawala ang kanyang kaluluwa, naging isang naglalakad na bangkay. Masyadong mabigat ang dagok ng pagkamatay ni Megan para sa kanya. Arg! Itinaas ni Mateo ang kanyang ulo sa langit at umungol ng matagal, sabay umungol ng malakas, ang kontrabidang langit na ito. Gusto mo ba talaga akong paglaruan hanggang mamatay?
Kung wala akong Megan, ano pa ang saysay kahit na magpakita ako ng paghamak sa lahat ng buhay sa ilalim ng langit. 1162. Ang napakalaking intensyong pumatay ay tumaas hanggang sa kalangitan. Ang mga mata ni Mateo ay naging kulay pulang dugo. Ang layuning pumatay na ito, kahit sa loob ng Bright Moon City, ay malinaw na nararamdaman. Isang siksik na grupo ng mga martial artist ang lumabas mula sa loob ng Bright Moon City. Malinaw na nagulat silang lahat sa balak pumatay ni Mateo. Patayin. Namula ang mga mata ni Mateo. Nang maramdaman ang mga ekspertong lumipad roon, agad na nawala ang kanyang anyo sa paningin. Nang muling lumitaw siya, mayroon ng ilang mga figure na bumaba mula sa langit. Swoosh! 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 Ang kasalukuyang Mateo ay parang isang makinang pamatay. Sa mga lugar na kanyang nadaanan, wala ni isang dahon ng damo ang nakaligtas. Kahit na ang mga makapangyarihang martial artist ng Vast Sun City o ang mga martial artist ng misteryosong Divine Martial Hall, wala ni isa ang nakaligtas. Halos natupad ang balak pumatay ni Mateo. Ang kanyang kahangahangang lakas ay halos nagpawala ng pag-asa sa lahat. Kahit anong martial artist o powerhouse ng Dao Profound Realm o Divine King, kahit ang Void Mystic Powerhouse ay hindi kayang tumagal ng lampas sa isang segundo sa ilalim ng mga kamay ni Mateo. Sa nakikitang ganitong kamanghamanghang palabas, paano pa kaya maglalakas loob na manatili ang mga taong iyon? Dumarating ng may mabangis at kahangahangang momentum, tumataka sa isang kahabag-habag na kalagayan. Huwag mo akong patayin. Takbo ka dali. Nabaliw si Matthew. Diablo. Demonyo ito. Dali, takbo. Ilang sandali pa, nanatili sa mga tainga ang mga nakalulungkot na iyak. Ang buong kalangitan ay naging parang ng patayan. Kahit gaano pa sila kabilis tumakbo, paano pa sila magiging mas mabilis kaysa sa espada ni Mateo. Habang dumarami ang kanyang napatay, lalong namumula ang mga mata ni Mateo. Unti-unti, nawala na talaga ang dating puso niya. Dalawang figure ang pumailang lang sa kalangitan at kumilos ng labag sa batas, sinalubong si Mateo. Isa sa kanila ay may malademonyo at maladyos na enerhiya na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang kanyang lakas ay talagang kakila-kilabot sa isang sulyap. Lord Blue Drain, mukhang pumasok na sa isang masamang kalagayan si Mateo. Ang nagsasalita ay si Jackson mismo. Nang makita niya ang itsura ni Mateo na parang baliw na pumapatay, nakaramdam siya ng tuwa sa kasawian ng ibang tao. Nakuha ni Mateo ang Sun Moon Heavenly Pupil. Paanong hindi siya kamumuhian ni Jackson? Bahagyang ngumiti si Blue Drain at sinabing, mukhang epektibo ang pagkana ng Panginoong banal na anak. Nabaliw nga itong si Matthew nang marinig niya ang balita tungkol sa pagkamatay ng dalaga ng pamilyang Yates. Nagmamadaling ngumiti si Jackson habang sinasabing, haha, talagang isinaalang-alang ng Panginoong banal na anak ang lahat ng posibleng posibilidad. Gaano man kalakas si Matthew, isa rin siyang paylay matapos pumasok sa kapahamakan. Hahaha. Pumatay, pumatay. Mas marami kang mapapatay, mas malalalim ang iyong pagkawala. Naghanda kami ng sapat na mga pain para sa iyo. Kapag napatay mo ng tuluyan, magiging isang naglalakad na bangkay ka na ang alam lang ay pagpatay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Blue Drain, habang nakatingin kay Mateo ng may interes. Puchi. Isang guhit ng liwanag ng dugo ang dumaan. Ang unang taong nakatakas pabalik ay direktang napatay ni Blue Drain. Mga tumakas sa larangan ng digmaan, mamatay kayo. Malamig na boses ni Blue Drain ang umalangaw-ngaw, dahilan para manlamig ang puso ng lahat. Iisa lang siyang tao. Atakihin ninyo ang lahat, patayin ninyo siya. Ito lang ang tanging daan palabas. Malamig na sabi ni Blue Drain. Nanlamig ang puso ng lahat. Sa harap at likod, parehong kamatayan. Ang lakas ni Lord Blue Drain, napakalinaw ng mga ito. Habang naroon, si Mateo lang mag-isa. Sa isang iglap, namula ang mga mata ng lahat. Hindi mabilang na mga tao ang sumugod patungo kay Mateo. Gayunpaman, lahat ng mga pakikibaka ay walang saysay. Sa ilalim ng mga kamay ni Mateo, wala silang kahit kaunting lakas para gumanti. Pinapanood pa rin ni Jackson si Mateo na pumatay ng mga tao ng may malawak na ngiti. Ngunit sa likuran, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging mas seryoso. Masyadong malakas si Mateo. Ito. Gaano nakatagal? Paano nakakapangilabot ang lakas niya ng ganito kalakas? Gulat na sabi ni Jackson.
Sumulyap si Blue Drain sa kanya at sinabing may malamig na ngiti, ano? Natatakot. Nagulat si Jackson sa loob-loob niya, pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sabihin niya, paano nangyari iyon? Sumisirit. Habang nag-uusap sila, isang linya ng nakakatakot na enerhiya ng espada ang dumaan, direktang pumatay sa isang malaking grupo. Umihip ang malakas na hangin, tinakot si Jackson hanggang sa siya ay nanginag. Tiningnan ni Jackson si Mateo nang may walang kapantay na takot at pangamba. Hindi niya talaga maisip kung paano lumaki ng ganito kalaki ang kabataang iyon. Relax ka. Kapag nandito ako, hindi ka niya masasaktan. Buong kumpiyansang sabi ni Blue Drain. Sa totoo lang, minamaliit niya si Jackson mula sa kaibuturan ng kanyang puso. May silbi pa rin naman siya ngayon. Kaya hindi niya ito pinatay. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Blue Drain ay saka lamang lubos na kumalma si Jackson. Sa loob ng Vast Heaven Pagoda, matagal na itong nasa ganap na kaguluhan. Si MC Malord ay pumasok sa kaguluhan. Sa ganitong bilis, tuluyang mawawala si Malord. Nag-aalalang sabi ni Chen Ao. Anong gagawin dito? Kung walang pahintulot ni Ginoong Diyos, hindi tayo makakalabas. Natatarante rin si Tucker. Hindi nagsalita si Laika sa tabi. Ngunit baka sa nag-aalalang ekspresyon ng kanyang mukha ang kanyang nararamdaman. Tama, Elder Teng. Si Elder Teng ang artifact spirit ng Vast Heaven Pagoda. Siguradong may paraan siya. Biglang may naisip si Chen Ao at sumigaw. Sa oras na ito, lumitaw ang figure ni Trenton. Pagkalabas niya, agad na nagsisiksikan ang lahat. Elder Teng, mag-isip ka agad ng paraan. Oo, Elder Teng, bilasan mo at mag-isip ka ng paraan. Sa ganitong bilis, mawawala na ang kanyang kamahalan. Nagsigawan ang lahat para magsalita, lahat ay nag-aalab sa pagkabalisa. Ikinumpas ni Trenton ang kanyang kamay at sinabing, hindi kayo maaaring lumabas ngayon. Papatayin niya kayong lahat ng sama-sama. Isa pa, kahit lumabas kayong lahat, wala ring silbi. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang sabi ni Tucker. Lumipat ang tingin ni Trenton kay Laika. Pagkatapos, tumingin ang lahat sa kanya. Laika. Tama. Bukod sa kanya, walang makakapagligtas kay Mateo dito. Siya lang ang makakapagpasigla sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Mateo. Gayunpaman, may posibilidad din ng pagkabigo. At ang kapalit ng pagkabigo ay kamatayan. Sa oras na iyon, hindi lamang ikaw, Laika, ang mamamatay, si Mateo ay tuluyang mapapahamak din, at hindi na muling majay gising. Laika, handa ka bang? Subukan. Seryosong sabi ni Trenton. Malinaw na hindi rin siya masyadong kumpiyansa. Pero, alam pa rin niya ang mga bagay sa pagitan ni Mateo at Laika. Mula sa walang hanggang mundo hanggang ngayon, kung sino ang taong pinakamalapit sa kanya ang pinag-uusapan, siguradong si Laika iyon. Tanging ang taong pinakamalapit sa kanya ang makakagising kay Mateo, na kasalukuyang nasa gitna ng matinding kaguluhan. Nang marinig iyon ni Laika, walang pag-aalinlangan niyang sinabi, Lolo Trenton, palayain mo na ako. Kahit mamatay pa ako sa espada ng batang Panginoon, wala akong pagsisisihan. Bumantong hininga si Trenton at tumango, sige, pero ngayon. Hindi pa ang tamang oras. Sa wakas ay natunton na ni Mateo na may dalawang pulang mata ang ganitong pag-iral ni Jackson. Sa sandaling lumingon ang dalawang mata niya, halos lumiit ang buong pagkatao ni Jackson, na para bang may pakiramdam na nakatitig sa kanya ang Diyos ng kamatayan. Nang makita ni Blue Drain ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapangiti ng malamig. Sus! Sus Mariosep! Agad na nawala sa paningin ko ang figure ni Mateo. Mas malawak na teleportasyon. Gayunpaman, nahabol ni Blue Drain ang bakas ni Mateo. Boom! Isang matinding banggaan. Direkta nitong pinasabog pabalik si Mateo. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Mateo. Sa halip tila lalo siyang naging baliw. Ang pakay niya ay si Jackson. Dahil sa kanyang subconscious, dapat alam ni Jackson ang kinaroroonan ni Megan. Kahit buhay pa o patay na. Kahit na pumasok si Mateo sa mundo ng mga karahasan, naroon pa rin ang kanyang likas na hilig sa pakikipaglaban. Ang lakas ni Blue Drain ay talagang kahanga-hanga. Mas malakas pa ito kaysa kay Octavian. Pero sa pagkakataong ito, bumukas ang Domain of Sword ni Mateo.
Chi! Isang ulan ng dugo ang nagkalat sa lahat ng dako. Ang napakayabang na si Blue Drain ay napatay sa isang palitan lang ng salita. 1163. Faff! Tumalsik ang dugo, kumalat sa buong mukha ni Jackson. Ang nakapapasong mainit na dugo ay nagpang-inig sa kanyang buong katawan, at biglang nagising. Naging bilog ang kanyang mga mata. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nakikita niya sa harap niya. Isang taong kasing lakas ni Blue Drain ang napatay sa isang palitan lang ng salita. Malinaw na nagyayabang pa rin sila sa kasawian ng iba kanina. Sinabi pa nga ni Blue Drain na walang problema sa kanya. Pero, anong klaseng sitwasyon ito ngayon? Megan. Nasaan si Megan? Ang malamig at nagyayelong boses ni Mateo ay bumalot sa kanyang tainga, dahilan para muling manginig si Jackson. Hindi nagtagal, naisip niya na sa wakas ay hahayaan na niya ang Vast Sun City na maghari sa isang rehiyon kapag nalusutin niya ang Void Mystic. Sa kasalukuyan, sa harap ni Mateo, nanghihina pa rin siya na parang isang batang natututong maglakad. Swoosh! Bahagyang nagatubili si Jackson, at biglang nawala si Mateo. Hindi pa siya nakakapag-react sa nangyayari nang biglang tumalsik ang sariwang dugo sa mga pader ng Bright Moon City. Arg! Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Sa pagkamatay ni Blue Drain, lahat ay naghiwa-hiwalay at tumakas sa lahat ng direksyon. Nang bumalik sa katinoan si Jackson, nanindigan lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Bryce! Pakiramdam ni Jackson ay natuyo ang buong katawan niya habang sumisigaw siya ng buong lakas. Ang taong nagmamasid sa sitwasyon sa malayong bahaging ito ng pader ng lungsod ay ang kanyang anak na si Bryce. Siya ay isang idolo ng langit ng Divine Realm na minsang Year-Ocon si Mateo. Pero ngayon, sa wakas ay namatay na siya sa ilalim ng espada ni Mateo. Akala ni Bryce ay mahusay siyang nagtago. Ngunit sa paningin ni Mateo, lahat ng nasa paligid ay lantad na lantad. At si Mateo ay isa lamang makinang pamatay tao ngayon. Umaasa lamang siya sa likas na ugali kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Ang huling bakas ng kanyang katwiran ay nagsabi sa kanya na si Jackson ang pasimuno ng digmaang ito at dapat niyang malaman ang kinaroroonan ni Megan. Siguro, hindi pa patay si Megan. Ngunit pawang mga kaisipan lamang ang mga ito sa kanyang subconscious. Kaya naman, likas niyang pinatay si Bryce. Naisip niya na sa ganitong paraan, makakaramdam ng takot si Jackson at magsasabi ng totoo, ngunit hindi niya lubos na alam ang relasyon ni na Bryce at Jackson. Sa paningin ng kasalukuyang Mateo, si Bryce ay isa lamang langgam. Isang langgam na bigla na lang natapakan hanggang sa mamatay. Noon, nang bumaba si Bryce sa walang hanggang mundo, paulit-ulit niyang sinasabi na si Mateo ay isa lamang langgam. Sa oras na iyon, tiyak na hindi niya akalain na mamamatay siya sa pagyurak ni Mateo na parang langgam ngayon. Casual lang yan. Siyempre, walang kaalam-alam si Mateo. Gumalaw ang kanyang figure, bumalik sa harap ni Jackson. Sabihin mo nga sa akin, nasaan si Megan? Malamig na tanong ulit ni Mateo. Megan. Sabi mo Megan. Ha. Hindi marunong magpahalaga ang babaeng yun at patay na patay na. Mahal na mahal siya ni Bryce, pero hindi pa rin siya natinag. Bago siya mamatay, siya pa nga. Biglang naputol ang boses ni Jackson. Hindi na siya makapagsalita. Sa pagkamatay ni Bryce, ayaw nang mabuhay ni Jackson. Lubos siyang nabaliw. Dahil nahulog na si Mateo sa kasamaan, hayaan mo na siyang lubusang mapunta sa kapahamakan. Alam ni Jackson na ang mga salitang lalabas sa bibig niya ang siyang magiging huling patibong na dudurog kay Mateo. Mula ngayon, ang henyong si Mateo ay magiging isang makinang pamatay. Sa katunayan, gusto pa niyang maging mas madyugo at uhaw sa dugo kaysa sa lahing demonyo. Sa kanyang bingit ng kamatayan, isang malamig na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Jackson. Iyon ang ngiti ng isang taksil na plano na nananaig. ARGHHH. Ang berserk killing intent ay halos nabuo sa isang pisikal na nilalang. Para itong isang napakalaking bagyo na bumubuga sa kalangitan. Si Mateo ay kasalukuyang lubusang lumulubog sa pagiging isang demonyo. Sa oras na ito, lumitaw ang isang berdeng anino. Young Master. Baka sa boses ni Laika ang matinding pag-aalala. Biglang lumingon si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng nagyayelong hangarin na pumatay.
Hindi pamilyar si Laika sa mga pulang matang iyon. Ito. Ganito pa rin ba kabait at maalalahanin na batang Panginoon? Ginang. Gumising ka, Ginoo. Sabi ni Laika habang lumuluha. Sa harap ni Laika, pambihirang pagkakataon talaga na hindi direktang nalipol ni Mateo. Kasalukuyan siyang nasa kritikal na punto ng paghihirap. Hawak pa rin niya ang huling bakas ng katwiran sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Laika ang kamag-anak na pinakainalagaan ni Mateo mula noon. Ang pagprotekta sa kanya ay halos likas na kay Mateo. Kaya naman, hindi siya gumawa ng kahit anong hakbang. Pero ang halos natupad na layuning pumatay ay halos hindi makahinga si Laika. Swoosh! Nawala ang figure ni Mateo. Ngunit sa sumunod na sandali, huminto ang Evil Extermination Sword sa leeg ni Laika. Tumulo. Isang patak ng sariwang dugo ang dumaloy mula sa maputlang balat ni Laika, dumadaloy pababa sa Evil Extermination Sword. Sa mabangis na mukha ni Mateo, isang ekspresyon ng pagpupumiglas ang lumitaw. Napakalinaw, ang kanyang likas na ugali ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang mental na demonyo. Kung ang Evil Extermination Sword ay lalakad ng 1 pulgada, mamamatay si Laika. Dahan-dahang lumipas ang oras, na para bang nagyelo. Pero walang bahid ng pagbabago sa mukha ni Laika. Mula simula hanggang katapusan, hindi niya inalis ang tingin niya kay Mateo. Nagtiwala siya kay Mateo. Naniniwala siyang hindi siya papatayin ni Mateo. Kahit pamalugmok sa kahirapan si Mateo. Bata, ako si Laika. Young Master, nakalimutan mo ba na ikaw ang nagturo kay Laika ng Heaven Illusionary Eye Soul? Young Master, nakalimutan mo na ba na noon, para mailigtas si Laika, pinatay mo si Tyson at hinamon ang Nine Heavens Road? Detalyadong ginunita ni Mateo ang nakaraan, sinusuri ito upang maalala ang katwiran. Walang tigil ang pagkuskus ng maliit na leeg at ng Evil Extermination Sword. Parami ng paraming dugo ang umagos palabas. Pero tila wala siyang kaalam-alam. Young Master, bakit ka ba ang tanga-tanga mo? Inaambush mo ang Bright Moon City, siguradong ikaw ang target nila. Kung nahuli talaga nila si Big Sister Megan, paano nila hindi siya magagamit para harapin ka? Hindi mo nakita mismo si Big Sister Megan, kaya paano mo malalaman na patay na siya? Kung maayos naman siya, pero nahulog ka sa kasamaan, hindi ba siya masasaktan? Young Master, hindi lang si Ate Megan ang mga taong nagmamalasakit sa iyo. Ako, si Lolo Trenton, si Chen Au, si Tucker. Lahat kami ay nagmamalasakit sa iyo ng husto. Hindi mo. Maaaring hayaan ang iyong sarili na mahulog sa kasamaan ng walang kontrol. Sunod-sunod na mga salita ang tumama sa puso ni Mateo. Ang likas na ugali ng pagpatay at ang kanyang kamalayan ay dumaranas ng matinding pakikibaka. Unti-unti, ang tumataas na balak pumatay ay unti-unting nabawasan. Habang ang pulang-pulang dalawang mata ni Mateo ay unti-unting naglalaho. Laika. Tuyong tumawag si Mateo. Nang makita ni Laika na sa wakas ay nakabawi na ang batang guro, bumuhos ang kanyang mga luha. Young Master, sa wakas. Nagising ka na rin. Ako. Anong nangyari sa akin ngayon lang? Biglang natuklasan ni Mateo na ang kanyang espada ay nakatutok pala sa lalamunan ni Laika. Nasaksak na ng espada niya ang lalamunan ni Laika hanggang sa tuloy-tuloy na umagos ang sariwang dugo. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Nanginig ang buong katawan niya, at sa wakas ay tuluyan na siyang nakabawi ng malay. Bata, ikaw. Ngayon lang, ikaw. Hindi pa natatapos ni Laika ang sasabihin nang umikot ang mga mata niya, at nang hihinang bumagsak ang buong katawan niya. Nabahala si Mateo at dali-daling inalalayan si Laika. Ang distansya ni Laika kay Mateo ay kasing layo lamang ng isang espada. Sa konsepto ng pagpatay ni Mateo na puno ng perpeksyon, halos natiis ito ng lubusan ni Laika. Sa ganitong antas ng konsepto ng pagpatay, kahit na ang mga powerhouse ng Divine King ay nasa loob, maaaring hindi rin nila ito makayanan. Dahil nararamdaman ang matinding lamig ng pagpatay mula sa napakalapit na distansya, paano ito makakayanan ni Laika? Hanggang ngayon, umaasa pa rin siya sa kaunting lakas ng loob para makayanan ang lahat. Kung hindi dahil kay Young Master, matagal na sana siyang gumuho. 1164. Ito.
Ako ba ang may gawa ng lahat ng ito? Tiningnan ni Mateo ang mga bangkay sa buong lungsod, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Lahat ng martial artist sa lungsod ay pinatay niya ng lubusan. Ang kasalukuyang Bright Moon City ay isa ng multo na lungsod, wala man lang kaluluwa, at mukhang walang kapantay na nakakatakot. Nang marinig mo mula sa 2 taong iyon ang balita tungkol kay Megan, biglang naapektuhan ang puso mo. Bigla kang nabaliw. Nang matauhan tayo, huli na ang lahat para pigilan ito, sabi ni Chen Ao na may nagbabadyang takot sa kanyang puso. Oo nga. Ginoo, para kang isang Diyos na mamamatay tao dati. Ang kabilang partido ay may isang major power na tinapos mo sa isang palitan lang. Hindi mo talaga alam kung gaano ka nakakapangilabot. Nang maalala ang eksena ng pagtatapos kay Blue Drain, labis ding nabahala si Tucker. Ang kanyang kamahalan, na muntik nang mahulog sa kasamaan, ay sadyang lubhang nakakatakot. Pinaghihinalaan pa niya na kapag nagpakita na ang mga mukha nila noon, malamang na agad silang mapapatay ng isang beses. Habang hinahaplos ng marahan ang mahabang buhok ni Laika, puno ng pagsisi si Mateo sa sarili. Hay nako, mukhang hindi pa rin perpekto ang puso ko. Kung kikilos talaga ako laban kay Laika ngayon, mahihirapan talaga akong patawarin ang sarili ko sa kasalanan. Walang humpay na nagsisisi si Mateo sa kanyang puso. Tumingin si Trenton kay Mateo at may maamong tingin habang bumaantong hininga at sinabing, hindi rin kita masisisi sa bagay na ito. Naranasan mo na ang sakit ng pagkawala ng iyong mga mahal sa buhay. Hindi ko inaasahan na mangyayari muli ang ganitong aksidente ngayon. Biglang narinig ang tungkol sa malungkot na balita, wala nang makakayanan ang ganitong uri ng psikolohikal na epekto. Natahimik si Mateo. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Senyor, sa tingin mo ba? Megan siya. Kahit na gumaling na siya ngayon, hindi pa rin naglakas loob si Mateo na isipin ang bagay na ito. Nawala siya sa pag-aalala. Dahil sa labis niyang pagmamalasakit kay Megan, ang kanyang puso ay nabibigatan ng pag-aalala habang naglalakbay. Biglang nadama ni Mateo ang matinding epekto sa puso nang marinig niya ang malungkot na balita mula kay Megan. Kaya naman nawalan siya ng kontrol sa sarili at muntik nang mahulog sa kasamaan. Ang pakanang ito ng banal na anak ay tuso at malapot. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Mateo ay muntik nang sumuko. Ngunit ang pagkamatay ni Megan ay naging isang kaso na hindi pa nalulutas sa ngayon. Napakalakas ng lakas ng grupong ito. Ang lakas ng Blue Drain na iyon ay mas malakas pa ng kaunti kaysa kay Octavian. Medyo hindi sigurado si Mateo kung buhay pa ba si Megan o hindi. Nang marinig iyon ni Trenton, sinabi niya, alam ko ang iniisip mo. Pero, hindi pa ito umaabot sa puntong nawawalan na ng pag-asa. Hanggat may kislap ng pag-asa, hindi tayo maaaring sumuko, hindi ba? Sa pagkakataong ito, hindi natin nakita si Megan. Marahil ay magandang balita ito. Alam mo rin, ang innate battle soul physique ni Megan ay napakalakas. Marahil ay nagkaroon talaga siya ng pagkakataong makatakas kasama ang kanyang buhay. Napabuntong hininga si Mateo nang marinig iyon at sinabing, sa ngayon, ganito lang ang naiisip ko. Ito lang talaga. Ang Vast Sun City ay talagang nangahas na gawin ang ganito kadeterminadong bagay. Mula ngayon, hindi na nila kailangang magpatuloy pa. Habang kinakausap ang nasa likod, ang tono ng boses ni Mateo ay puno ng intensyong pumatay. Sa pagpatay sa mag-amang Walker, hindi ito pinagsisihan ni kaunti ni Mateo, kundi mas lalo pa siyang nabuhayan ng loob. Kahit hindi ang Vast Sun City ang pangunahing salarin sa hindi inaasahang pangyayari ni Bright Moon sa pagkakataong ito, tinulungan nila ang masasama sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng masasamang gawain. Natural lamang na hindi sila pababayaan ni Mateo. Lalo na si Jackson, ang mga salitang sinabi niya kanina sa kanyang higa ng kamatayan, ang motibo ay mas lalong naging malinaw. Malinaw na hinihikayat siya ng grupong ito na gumawa ng kalokohan. Iyong master, ayos lang po ba kayo? Sa oras na ito, unti-unting nagising ang Laika na yakap ni Mateo. Ngunit ang agad niyang ikinabahala ay si Mateo. Sa paningin niya, mas mahalaga ang buhay ng kanyang batang Panginoon kumpara sa kanya. Magiliw na nag-alaga si Mateo habang sinasabi niya, syempre ayos lang ako. Salamat sa aking Laika.
Kung hindi, ang batang Panginoong ito ay malamang nalugmok na sa kahirapan magpakailanman. Nang marinig iyon ni Laika, hindi niya napigil ang mapaiyak sa sobrang tuwa at humihikbing sinabi, ang galing naman yan. Batang Panginoon, talagang. Tinakot mo ng husto si Laika ngayon. Ang pagpapakita ni Laika ng tunay na nararamdaman ay lalong nagpasisi kay Mateo. Bumantong hininga siya at sinabing, ulol na babae. Alam mo ba na muntik na kitang mapatay ngayon? Pero umiiyak si Laika habang nakangiti habang sinasabi, alam kong pinakamamahal ng iyong master si Laika. Kahit na mahulog ka talaga sa kasamaan, tiyak na hindi mo rin mapapatay si Laika. Kahit na pinatay mo talaga si Laika, wala kang pagsisisihan. Ang buhay na ito ni Laika ay bigay ng iyong master. Naantig si Mateo sa mga sinabi ni Laika. Sa pagitan niya at ni Laika, hindi na kailangang gumamit ng kahit anong salita para patunayan ang kahit ano. Mas malapit pa ang kanilang relasyon kaysa sa pamilya. Ulol na babae. Mas hinigpitin pa ni Mateo ang yakap sa kanya. Sa rehiyon ng Belang, na matatagpuan sa hilagang kanlurang direksyon ng rehiyon ng Dakilang Siyang. Sa oras na ito, sa isang tiwangwang na kapatagan ng rehiyon ng Belang. Mahigit 10 figure ang nakapalibot sa isang magandang babae. Haha, babae ng pamilyang Yates, dahil dito, hindi ka na makakatakbo, di ba? Sumuko ka ng masunurin ng hindi lumalaban. Ang nagsasalita ay si Sunman mismo. At ang magandang babaeng napapalibutan nila sa gitna ay natural na si Megan. Kung pag-uusapan ang malaking labanan noon sa Bright Moon City, si Megan rin ang mabilis kumilos nang magkaroon ng pagkakataon, at dinala ang mga miyembro ng pamilyang Yates para makatakas sa pagkubkob. Nang panahong iyon, inakala ni Sunman na nakulong na niya si Megan. Sino ang mag-aakala na ang lakas ni Megan ay hindi inaasahang napakalakas, at siya pa pala ang nakipagbuno rito. Lalo na ang kaluluwang pandigma sa likuran niya. Sobrang nakakaabala iyon. Mula nang magising ang innate battle soul physique, ang lakas ni Megan ay lumakas ng husto. Hindi pa katagalan, nakarating siya sa Divine King Realm. At sa oras na ito, sa wakas ay sumabog ang lakas ng kanyang kaluluwang pandigma. Siya nakakapasok lang sa Divine King Realm ay nakipaglaban hanggang sa tabla kay Sunman. Pinrotektahan ni Megan ang mga miyembro ng pamilyang Yates, lumaban habang umaatres ang mga ito, at umaatres mula sa Bright Moon City. Siyempre, sa prosesong ito, natural lamang na hindi maiiwasan na dumanas ng matinding pinsala ang pamilyang Yates. Mabuti na lang at mayroong Void Mystic Realm na si Lander. Ganoon lang nila halos na siguro ang kaligtasan ng mga miyembro ng pamilyang Yates. Napag-usapan na, salamat din sa Medicine King Hall na nagkamali sa paghusga sa lakas ni Megan, inakala niyang sa pagpapadala lamang kay Sunman, mapapatombo niya ito ng tuluyan. Hindi nila lubos na inaasahan na ang lakas ni Megan ay talagang napakalakas. Nang sumugod si Blue Drain papunta sa Bright Moon City, kinailangan niyang pigilan ang kuta at hintayin din ang pagdating ni Mateo. Bilang resulta, ganoon lang katagal tumakbo si Megan hanggang ngayon. Habang nasa daan, natuklasan ni Megan na ang kanilang pakay ay siya pala. Kaya naman, inutusan niya si Lander na samahan ang lahat na tumakas patungo sa rehiyon ng mga demonyo, habang inaakit niya palayo si Sunman, ang ekspertong ito. Ang lakas ni Sunman, matapos maranasan ang devilification ng Holy Mother Devil Flower, ay tumaas ng malaki. At ang mga taong ito na dinala niya, ay pawang mga walang kabuluhang mystical powerhouses, walang exception. Sa kanyang paningin, si Meg ay isa ng pagong sa loob ng garapon. Para maaligan ang mga miyembro ng pamilyang Yates, puno na ng mga sugat si Megan. Tila sa sandaling ito, wala na talaga siyang lakas para gumanti. Sumulyap si Megan kay Sunman at sumagot ng tanong, napakahirap ninyong lahat na magplano, para lang harapin si Kuya Mateo, di ba? Hey, syempre. Ikaw, ang buhay ni Matthew na yan. Kapag hinawakan ka namin sa aming mga kamay, natural na masisira ang kanyang kapalaran. Ang anak ng tadhana ay mawawala na rin. Gayunpaman, marahil ay lubusan na siyang napunta sa kaguluhan sa oras na ito. Hahaha. Habang pinag-uusapan ang kanyang ikinagagalak, hindi napigilan ni Sunman ang pagtawa ng malakas. Kumunat ang noo ni Megan.
Huminga siya ng malalim at sinabing, sige, dahil ganoon nga, pwede ko na kayong pauwiin lahat. Natigilan si Sunman, pagkatapos ay agad na humagalpak ng tawa at sinabing, papaalisin mo na kami. Hahaha. Boom! Biglang namuo at naipon ang kaluluwang pandigma ni Megan, ngunit lubos na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sunman dahil dito. Ang aura ng Battle Soul na ito ay mas malakas ng ilang beses kumpara noong nagpalitan sila ng suntok noon. 1165. Sa itaas ng kalangitan ng lungsod ng Bastion, nakatayo sa ere si Mateo. Kung titingnan ng lungsod sa ibaba, ang pamilya Walker ay tuluyan ng nalipol. Sa pagkakataong ito, ang mga kilos at pag-uugali ng pamilya Walker ay nakaapekto sa kabaligtaran na aspeto ni Mateo. Sa makatuwid, natural lamang na wala ng dahilan para mabuhay pa ang pamilya Walker. Young Master, para sa susunod na hakbang, ano ang plano mong gawin? Sa likod ni Mateo, tila medyo nag-aalala si Laika. Tumayo si Mateo habang nakahawak ang mga kamay sa kanyang likuran at mayabang na sinabi, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Panahon na para ayusin ko ang lahat ng problema. Nabahala ang lahat sa mga sinabi ni Mateo. Sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na araw. Chen Ao. Nandito ang nasasakupan mo. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng nandito. Ibalik mo silang lahat, pumunta ka sa angkan ng mga dragon, at hintayin mo ang balita ko. Nagbago ng husto ang mga mukha ng lahat dahil sa mga sinabi ni Mateo. Nag-aalalang sabi ni Laika, Young Master, gusto ko pong sumama sa inyo. Sabi ni Chen Ao, Miho, wala kang planong pumunta sa Medicine King Hall ng mag-isa, di ba? Ito. Masyadong pabaya ito. Oo, Ginoo. Ang Medicine King Hall na iyon ay maaaring pugad ng lahing demonyo. Masyadong mapanganib para sa iyo na pumunta ng mag-isa. Sabi ni Tucker. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, kahit gaano pa karami ang mga tao nila, wala rin itong saysay para sa akin. Kung aalis kayong lahat, kakailanganin kong ilipat ang atensyon para alagaan kayong lahat. Dahil sa mga salita ni Mateo, naging napakapangit ng mukha ng lahat. Kalahating araw na nagkukulitan si Mateo, pero nagrereklamo pa rin siya na parang sagabal sila. Lalo na si Chen Ao. Siya, ang pinakamalakas na eksperto ng dating angkan ng dragon, ay hindi rin kayang makialam sa bagay na ito. Ang resultang ito ay labis na nagpahiya sa kanya. Pero kung iisipin, ang mga numero nga ay wala pa ring gaanong kahalagahan sa kasalukuyang Mateo. Hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang domain of sword para gamitin ito, at walang sino man ang maaaring lumapit sa loob ng 20 talampakang radius mula sa kanya. Sige. Batang Panginoon, kung gayon kailangan mong mag-ingat. Nag-aalalang sabi ni Laika. Relax lang, pagkatapos kong mapatay si Carson, pupunta ako sa angkan ng mga dragon at makikipagkita sa inyong lahat, sabi ni Mateo. Habang pinapanood ang lahat na maglaho sa transmission array, unti-unting lumapot ang intensyong pumatay sa mukha ni Mateo. Lumang sama ng loob na hindi pa neresolba, panibagong alitan na naman ang nadagdag. Tunay na walang prinsipyo at walang kinikilinggan si Jie Kenglan. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari sa Bright Moon City ay naging dahilan upang hindi na mapigilan ang napakalaking balak pumatay ni Mateo kay Carson. Pagkalipas ng ilang araw, sa Bright Moon City, isang magandang figure ang lumitaw. Si Megan mismo iyon. Ang pagtingin sa Bright Moon City ay isang ganap na pagkasira pati na rin ang mga bangkay na nakakalat sa lupa, nagkunot ang noo ni Megan. Mukhang dumaan na si Kuya Mateo. Tiyak na sigurado siyang si Mateo ang may gawa nito. Ngunit ang nakakakilabot na tanawing iyon ay ikinabahala at ikinabahala ni Megan. Gumalaw ang figure ni Megan, at naglaho mula sa kanyang kinaroroonan. Ang kasalukuyang Medicine King Hall ay naglalabas ng kakaibang kapaligiran sa lahat ng dako. Sa isang nakatagong pavilion, na nababalutan ng mga hanay ng mga sundalo, isang malaking tangke ang inilagay sa gitna. Mga diagram sa lahat ng dako, at mga napakakomplikadong pormasayo ng array ang naihanda. Kung titingnang mabuti, ang malaking tangke ay puno pala ng dugo, mukhang madyugo at nakakatakot. Sa oras na ito, isang lalaking nakaitim ang talagang nagsalita sa tangke ng dugo. Naayos na ang mga bagay sa Bright Moon City.
Kahit na may kaunting interlude, sa wakas ay nahulog pa rin sa kasamaan si Matthew. Sabi ng lalaking nakaitim na roba. Sa oras na ito, isang boses ang talagang lumabas mula sa loob ng blood vat. Ang bagay na ito, napakahusay ng ginawa mo. Dahil ang utos ng anak ng langit ay nahulog sa kasamaan, wala nang makakapigil sa aking lahing demonyo. Ang boses sa loob ng tangke ng dugo ay halatang napakasaya at may pakiramdam pa nga na parang nag-aalab sa walang hanggang sigla. Sabi ng lalaking nakaitim na damit, hindi ko lang akalain na pati si Blue Drain ay namatay sa kanyang mga kamay. Ang utos ng anak ng langit ay tunay ngang naaayon sa reputasyon. Ang bilis ng kanyang pag-unlad ay nakakagulat. Siyempre naman. Ang upuang ito ay nakipaglaban sa ilang henerasyon ng Sons of Heaven's mandate. Alin ang hindi karakter na gamuulat sa kalangitan at yumanig sa lupa? Ang upuang ito ay may ganitong kakayahan at bumagsak pa nga ng malakas. Hindi pa rin ako nakakabangon ng tuluyan hanggang ngayon. Para lang. Wala pang balita ang panig ni Sunman. Medyo nag-aalala ako. Dahil ang utos ng anak ng langit ay nalugmok sa kasamaan, ang pangkalahang sitwasyon ay napagpasyahan na. Basta't maliit na dalaga, walang malaking problema. Kumusta ang mga paghahanda para sa Blood Soul Beads? Sabi ng lalaking nakaitim na damit, handa na ako. Mayroong kabuoang 58,000 beads. Ipinadala ko na si Blue Devil para magdala ng mga tao sa Divine Martial Hall. Makakarating siya sa loob ng mga susunod na araw. Ang Blood Soul Bead ang eksaktong bagay na pinino sa Endless World noon. Ang Endless World at Fierce Gale World, dalawang martial artists sa mundo, ay may mga nasawi na umaabot sa daan-daang milyon bago isa lang ang naipon. Sa mahigit 58,000 kwintas, wala talagang ideya kung ilan ang nalubog sa paghihirap at pagdurusa. Napakahusay ng ginawa mo. Hindi na sayang ang masusing pagsisikap ng upuang ito na asikasuhin ka noon, sabi ng banal na guro. Yumuko ang lalaking nakaitim na damit at sinabing, napakabait ng Divine Master. Isa kang napakahalagang nilalang. Ang paglilingkod sa iyo ay bahagi ng tungkulin ni Lazaro mo. Haha, tinatakan ng upuang ito ang iyong banal na kaluluwa sa loob ng kaluluwa ng isang tao gamit ang paraan ng pagkuha ng kaluluwa. Noon lang ito na itago mula sa mga mata at tainga ng mga makapangyarihang nilalang ng sangkatauhan. Ang tanging inaalala ko lang ay ang iyong kamalayan ay maaaring mapinsala ng kaluluwa ng tao. Kung titingnan mo ngayon, ang mga alalahanin ng upuang ito ay hindi na kailangan, natatawang sabi ng Divine Master. Lumalabas na ang orihinal na pangalan ni Carson ay Lazaro Mo pala. At ang mahiwagang kakayahan ng banal na guro ay tunay na misteryoso na kahit ang mga Diyos at Espiritu ay hindi ito mahulaan. Masyado lang talagang malupit ang ganitong klaseng pamamaraan. Magalang na sinabi ni Carson, napakabait ng Panginoong Divine Master. Si Lazaro ang iyong pinakamatapat na sakop magpakailanman. Hindi ka isang sakop. Ikaw ang banal na anak na pinili ng Loklokang ito. Mas mababa sa iisang tao, at mas mataas sa milyon-milyon. Hanggat ibinubuhos mo ang iyong puso at kaluluwa sa pagtatrabaho para sa Loklokang ito, sa hinaharap, ang banal na kaharian na ito ay tiyak na babagsak sa iyo. Sabi ng banal na guro. Opo, Panginoong banal na guro. Ang matayog at matigas ang ulong si Carson ay talagang walang kapantay na magalang sa oras na ito. Son. Sa oras na ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa buong Medicine King Hall. Nagulat si Carson sa loob-loob niya. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses na ito. Matthew. Pero hindi ba't nahulog na sa kasamaan si Matthew? Aura iyan ang utos ng anak ng langit. Lazaro, hindi ba dapat? Bigyan mo ako ng paliwanag. Malinaw na nakilala na ng Divine Master ang aura ng pagdating na ito at biglang nagalit ng husto. Nagsimulang kumulo ang tangke ng dugong iyon. Para bang ipinapakita nito ang puot ng Divine Master. Nagbago ang ekspresyon ni Carson, at sinabi niya, ito. Imposible ito. Sinabi ng mga taong tumakas pabalik mula sa Bright Moon City na malinaw na nahulog na sa kasamaan si Matthew. Paano niya mahahanap ang lugar na ito? Para matukoy ang katotohanan, espesyal pa nga akong nag-soul search. Maaari kayang
Maaari kayang umasa siya sa kanyang likas na hilig sa pagpatay at natagpuan ang lugar na ito. Oo, ganito dapat. Humph. Kahit ano pa ang sitwasyon, ayusin mo na ang bagay na ito. Nasa huling yugto na ang upuan na ito at wala ng oras para ilihis ang atensyon. Ikaw na ang bahala sa gulo na ito. Naging malamig ang boses ng Divine Master. Opo, Panginoong Banal na Guro. Para sa kapakanan ng pagharap sa utos ng anak ng langit, naghanda si Lazaro ng maraming planong pang-emerhensya. Sa pagkakataong ito, tiyak na malulutas ng lubusan ni Lazaro ang nakatagong panganib na ito. Magalang na sabi ni Carson. Humph. Sige. Umalangaw-ngaw ang matigas na boses ng Divine Master. Unti-unting naglaho ang kulay ng tangke ng dugo at naging isang tangke ng malinaw na tubig. Matapos mawala ang boses ng Divine Master, malamig na sinabi ni Carson, Matthew, isa ka talagang ipis na hindi mapapatay. Gusto kong makita kung talagang hindi ka mapapatay. 1166. Sino ba ang taong ito? Para talagang maglakas loob na maging mayabang dito sa Medicine King Hall natin. Hindi ko kilala. Hindi pamilyar ang taong ito. Sa pagiging 7th level daw Profound Realm pa lang, naglakas loob na siyang sumingit at isigaw ang pangalan ng Hall Master. Hindi ba't ito ay panliligaw na kamatayan? Tanga. Si Matthew yan. Bumalik siya. Matthew. Siya ba yung Matthew na umagaw sa kanya at muling nabuhay? Hey, ang gagaw talagang ito ay naglakas loob na pumunta sa Medicine King Hall ng mag-isa. Tunay ngang naghahanap ng kamatayan. Nag-alab sa tuwa ang buong Medicine King Hall dahil sa sigaw ni Mateo. Masyadong mayabang. Masyadong mapang-asar. Masyadong tanga. Isang martial artist na may ikapitong antas ng Dao Profound ang talagang nang-ahas na pumunta sa Medicine King Hall para kumilos ng walang pakundangan. Pag-agaw ng ari-arian at pagbuhay muli, sinira rin ang ulo niya, tama ba? Nang sumulyap si Mateo, ang mga mata niya ay nagpakita rin ng isang komplikadong ekspresyon. Iba't ibang bagay at iba't ibang tao. Wala na ang dating ganda ng kasalukuyang Medicine King Hall. Sa isang sulyap, may mga tanawin ng kapanglawan sa lahat ng dako. Para itong dalawang magkaibang lugar mula sa kasagsagan nito. Parang pamilyar ang mga mukha ng maraming tao, pero hindi naman talaga sila-sila. Ang takot ng lahing demonyo ay nakasalalay sa kanilang mga kakayahang magpanggap na demonyo. Kapag nadaya, sila ay magiging tapat na mga tauhan ng Panginoon ng demonyo, hindi na nila kayang traidorin ang Panginoon ng demonyo, hanggang kamatayan. Maraming nalalaman si Mateo mula sa bibig ni Sky Distant tungkol sa ilang espesyal na katangian ng lahing demonyo. Ang lahi ng mga demonyo ay isang nakakatakot na lahi. Masasabi ng isa, kahit apoy sa parang ay hindi kayang sunugin ang damo, na muling tumutubo kapag umihip ang simoy ng hangin sa tagsibol. Hanggat hindi sila namamatay, makikisama sila sa ibang mga lahi ng walang anumang pag-aalinlangan. Ngunit para sa sangkatauhan, ang pagpuksa sa halimaw na emperador ay madaling magagawa. Ngunit nang marating ng lahi ng mga demonyo ang kaharian ng mga Diyos, halos mayroon na silang mga walang kamatayang katawan. Ang pagnanais na pumatay noon ay napakahirap. Ang lakas ng The West Absolute Heaven ay napakalakas at hindi pa rin niya lubos na nolipol ang dalawang dakilang Diyos ng kalangitan, at ang tanging magagawa lang niya ay supulan sila. Masasabing nang ang lahi ng mga demonyo ay magbagong anyo tungo sa kaharian ng mga Diyos, sila ay halos walang kamatayang pag-iral. Ang mga dating disipulo ng Medicine King Hall na nasa harap niya ay naging mga demonyong alipin na ngayon. Ang mga demonyong alipin ay may kanya-kanyang kamalayan at kayang linangin ang kanilang mga sarili. Ngunit sila ay mapagpasakop sa kanilang mga Panginoon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa totoo lang, likas na alipin iyon. Ang persepsyon ni Mateo ay napakalakas. Sa loob ng kasalukuyang Medicine King Hall, mayroong ilang mga nilalang na may napakalakas na kapangyarihan. Maliban na lang, sa kasalukuyang si Mateo, hindi niya sila inilagay sa kanyang paningin. Hahaha, Matthew, dumating ka sa tamang oras. Dahil dumating ka, mauna ka na. Isang makapangyarihang Diyos na may pinakamataas na kapangyarihan ang pumailang lang sa kalangitan at sinalubong si Mateo.
Pero kilala siya ni Mateo, ang makapangyarihang hari ng pinakamataas na antas. Siya ang dating panauhing elder ng Medicine King Hall, si Yukai. Ngayon lang, malinaw na nababaliw na itong si Yukai. Noong nakaraan, maganda pa rin ang relasyon ni Mateo sa Yukai na ito. Ordinaryo lang ang talento ni Yukai. Ang kakayahang maabot ang pinakamataas na antas ng Divine King ay dahil kay Mateo. Pinanood ni Yukai ang paglaki ni Mateo simula pagkabata at minahal niya ito na parang nakababata ng sarili niyang pamilya. Pero nakakalungkot. Umatras ka, Yukai, hindi kita papatayin. Nandito ang batang Panginoon ngayon para patayin si Carson. Nakaramdam si Mateo ng masalimuot na emosyon habang nakatingin kay Yukai. Kahit masasabing kayang pumatay ni Mateo ng mga tao nang walang pag-aalinlangan, hindi niya kayang gapiin ang mga taong mabait sa kanya. Kahit alam niyang matagal nang nababaliw ang taong ito. Ang lakas ni Mateo, tanging ang mga nasa mataas na antas ng Medicine King Hall lamang ang nakakaalam. Si Mao Yu daw ay palaging nasa Medicine King Hall, kaya hindi niya ito maintindihan. Ang nasa isip niya ngayon ay ang hulihin si Mateo at angkinan ang kredito mula sa kanyang amo. Sa paningin niya, si Mateo ay isa lamang maliit na baguhan sa ikapitong antas ng Dao Profound. Haha, patayin mo ako. Narinig niyo ba yun? Ang batang ito ay nasa 7th level Dao Profound pa lang, at sinabi niya pang ang gusto niya akong patayin. Natawa ang lahat sa mga sinabi ni Mao Yu daw. Hahaha, hindi nakakatawa ang batang to noon. Isang 7th level Dao Profound na nakikipag-ugnayan sa isang peak Divine King. Nagbibiro ba siya? Siguro ay nakalubog pa rin siya sa kapaligiran ng batang Panginoon ng nakaraang buhay, at iniisip na susuntukan natin siya. Yukai, tigilan mo na ang pagsasabi ng kalokohan sa batang ito. Makukuha mo na ang kontribusyon na ito. Pabagsakin mo siya agad. Tuwang-tuwa si Yukai, Matthew, hindi ko inaasahan na pagkatapos mong makuha ang ari-arian at mabuhay muli, ikaw pala ay naging ganito ka-arrogant at mayabang. Ako, si Yukai, ay gustong tingnan ngayon kung paano mo ako papatayin. Tumawa ng malakas si Mao Yu daw at biglang bumitaw ng palad patungo kay Mateo. Puchi! Ang palad na may malakas na ingay ay direktang naglaho sa kawalan 20 talampakan sa harap ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Yukai. Labis na nagbago ang mga mukha ng lahat. Ito. Anong klaseng sitwasyon ito? Bumantong hininga si Mateo at sinabing, sige, ako ang pumupuri sa sarili ko. Natulala si Yukai at hindi pa rin maintindihan ang nangyayari nang maramdaman niyang nagdilim ito sa harap ng kanyang mga mata, at tuluyan na itong nawala ng malay. Mahina ang pagtulak ng palad ni Mateo, dahilan para matamba si Yukai sa isang terasa sa gilid ng bundok, ngunit hindi niya ito napatay. Hindi kayang suntukin ni Mateo. Ito. Ano ba ang nangyari ngayon lang? Nakakagulat na namatay ang palad ni Yukai. Oo. Hindi ko nakitang gumalaw si Matthew. Wala kahit kaunting bahid ng pag-alo ng enerhiya ng asensya. Maaari kayang si Yukai mismo ang natisod at natisod. Pero hindi ito posible, di ba? Hindi tama, parang medyo kakaiba itong si Matthew. Sush! 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 Katatapos lang ni Mateo asikasuhin si Yukai ng mahigit 10 figure ang muling pumailang sa ere. Nang sulyapan niya ang paligid, ang mga taong ito ay dating mga nakatatanda ni Mateo. Bagamat ang kanilang lakas at katayuan ay mas mababa kumpara kay Mateo, walang pagbubukod, nasaksihan nilang lahat ang paglaki ni Mateo. Bukod pa rito, hindi naman talaga masama ang relasyon nila ni Mateo. Sa nakikitang eksenang ito, paanong hindi pa rin maintindihan ni Mateo ang nangyayari? Talagang walang hiya talaga itong si Carson. Naisip niya talagang gamitin ang ganitong klaseng panlilinlang para maging maingat ito sa pagkilos. Pero magiging ganoon lang ba ka-simple iyon? Ugong. Bumulwak ang Soul Force ni Mateo, direktang inatake ang dosenang ito sa karagatan ng kamalayan ng mga figure. Pag-atake ng banal na kaluluwa. Dahil sa kasalukuyang Divine Soul Realm ni Mateo na nagsasagawa ng mga Divine Soul Attack laban sa mga taong ito, wala na silang natitirang lakas para lumaban. Carson, tumigil ka na sa pagplano ng walang kabuluhan. Wala nang silbi. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, lumabas ka at tanggapin ang hamon.
Sigaw ni Mateo sa malinaw na boses. Isang itim na anino ang dahan-daang lumabas ng Medicine King Hall. Habang nakatingin kay Mateo, kumunot ang noo niya at sinabing, hindi ka talaga nahulog sa kasamaan. Malinaw na sinabi ng mga taong tumakas pabalik mula sa Bright Moon City na nakita kanilang nahulog sa kasamaan. Ang pagsisiyasat kanina ang nagpaisip sa kanya na hindi pala nahulog sa kasamaan si Mateo. Malamig na sabi ni Mateo, parang nadismaya ka ata. Para sa akin, talagang pinagdaanan mo ang matinding paghihirap. Kailangang aminin na muntik ng mabaigo si Mateo sa maliit na agwat. Kung wala si Laika, matagal na sana'y nahulog na sa kasamaan si Mateo sa panahong ito. Tunay ngang nakakaabala ang utos ng anak ng langit. Ngayon, medyo naiintindihan ko na kung bakit gustong gamitin ng Panginoong Divine Master ang anumang paraan para maalis ka, bahagyang bumauntong hininga rin si Carson at sinabi. Ilang daang taon ng pagkukubli, si Carson ay natural na puno ng pabago-bagong emosyon. Siya, si Lazaro, ay masasabing ipinanganak para sa kapakanan ni Mateo. Gayunpaman, nagtago siya ng ilang daang taon at hindi pa rin niya nagawang patayin si Mateo. Alang-alang kay Mateo, talagang kinagat niya ang utak niya, pero hindi niya ito kayang patayin. Masyado talagang matibay ang buhay ni Mateo. 1167. Nang makita si Carson, hindi na maitago ni Mateo ang balak niyang pumatay. Tumingin siya kay Carson at malamig na sinabi, tinatanong lang kita, kumusta na si Megan ngayon? Ngumiti si Carson at sinabing, paano pa siya magiging ganito? Hindi mo ba alam? Sa tingin mo ba ay hahayaan ko na siyang umalis? Huho, ang anak ng langit ay nakatakdang maging mapag-isa. Naging determinado ang tingin ni Mateo. Umapaw ang hanggaring pumatay. Bahagyang ngumiti si Carson nang makita ang sitwasyon at sinabing, mukhang galit na galit ka sa akin. Pero, hindi ako ang kalaban mo. Dahil nandito ka, ako, ang nakatatandang kapatid mo, ay natural na kailangang maghanda ng malaking piging para sa iyo. Hoy! Sa harap ni Mateo, biglang lumitaw ang 100 pigire. Ang bawat isa sa mga taong ito ay sumiklab ng may malademonyo na enerhiya. Kahit si Yukay at ang mga taong iyon na nawala ng malay dahil sa kanya kanina, lahat sila ay nagising din, nakapalibot kay Mateo sa gitna. Alam mo naman yan, 9 Consummate God-Killing Sword Formation, sabi ni Carson nang may bahagyang ngiti. Nagdilim ang mukha ni Mateo, at nagngalit ang kanyang mga ngipin sa puot at sinabing, karapat-dapat ka sa kamatayan. Ang 9 Consummate God-Killing Sword Formation na ito ay isang Divine Rank Sword Formation na nakuha ni Richard sa Godfalls Mountain Range. Noon, malaking halaga ang binayaran ni Richard at inanyayahan si Leonardo na kumilos. Ito ay isang malaking hanay na espesyal na ginawa para sa Medicine King Hall. Natural na hindi kayang ilabas ni Leonardo Luri ang Divine Dao Array Formation na ito. Ngunit naunawaan niya ang set ng Array Formation na ito at binago ang set ng Array Formation na ito upang maging isang mala-Divine Rank Grand Array. Ang set ng Sword Formation na ito, hanggat ang mga taong lumahok sa Sword Formation ay sapat na malakas, halos kaya nilang makipaglaban sa 10 Great Divine Kings class of powerhouses. Ang kagustuhang gamitin ang set na ito ng 9 Consummate God-Killing Sword Formation hanggang sa limitasyon ay nangangailangan ng 3 Peak Void Mystic Powerhouse, 9 na Middle Stage Void Mystic Powerhouse, 18 Initial Stage Void Mystic Powerhouse, pati na rin ang 81 Peak Divine King Powerhouse. Kahit na tinulungan ni Leonardo ang Medicine King Hall na gawing simple ang hanay ng mga hanay na ito, sa lakas ng Medicine King Hall, hindi nila kayang bumuo ng hanay ng mga espada na ito. Noong nakaraan, ang Medicine King Hall ay walang gaanong kapangyarihan. Muli na lang nila itong mapapadali. Pero ngayon, pinagsama-sama ng mga makapangyarihang ito sa harap ni Mateo ang hanay ng pormasayo ng espada. Huho, para harapin ka, pilit kong ginamit ang mga sekretong sining para pataasin ang mga cultivation realm ng mga dati mong kaibigan. Ngayon, natipon na ang 9 Consummate God-Killing Sword Formation, naghihintay na lang na pumunta ka at tamasahin ito, sabi ni Carson nang may malaking tawa. Higit sa lahat, ang mga powerhouse na ito sa harap ni Mateo ang siyang gulugad ng Medicine King Hall noon. Ang mga taong ito, si Mateo ay nakakasundo na nila sa loob ng ilang daang taon at lubos silang pamilyar.
Mabuti kong nakababatang kapatid, alam kong napakabait mo sa mga kaibigan, kaya bilang nakatatandang kapatid, maingat kong inihanda ang set na ito ng sword formation para sa iyo. Maya-maya, kailangan mong magpakita ng kaunting kaluwagan kapag umaatake ka. Huwag mo silang saktan. Hahaha. Tumawa ng may pagmamalaki si Carson. Nanirahan siya kasama si Mateo ng ilang daang taon at kitang-kita niya ang ugali at mga kahinaan ni Mateo. Kasama ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari sa Bright Moon City, ginamit din ni Carson ang ganitong uri ng kahinaan ni Mateo. Masasabing isinaalang-alang ni Carson ang bawat posibleng posibilidad, at hinuhulaan niyang mahuhulog si Mateo sa kasamaan. Pero hindi ko inaasahan na lilito ang variable na ito kay Laika. Sa sandaling bumukas ang hanay, ang matalas na espada ay gumala sa loob ng malaking hanay. Hindi mapigil ang maging seryoso ang ekspresyon ni Mateo. Talagang kakaiba ang porma sayo ng hanay na ito. Malayong maging katapat ni Mateo ang kahit isa sa kanila. Pero kapag pinagsama-sama, mayroon talaga silang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan na matalo. Kahit na naiintindihan ni Mateo ang Domain of Sword, mayroon pa rin siyang pakiramdam ng panganib. Nakakainis talaga itong si Leonardo. Baguhin lang ng kaunti ay sapat na, para saan kaya seryoso? Malinaw na walang gaanong powerhouse ang ating Medicine King Hall, partikular mo bang binago ang array formation para kay Carson? Matagal ng ilang daang beses na minamaliit ni Mateo si Leonardo sa kanyang puso. Oy! 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 Mga guhit ng liwanag ng espada ang dumaan, diretsyong sumugod kay Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Biglang gumalaw palabas ang Evil Extermination Sword. Nagbubulungan. Umatake si Mateo na parang kidlat, hinabi ang Evil Extermination Sword ng mahigpit hanggang sa maging hindi ito mapapasukan ng hangin. Noon lamang nito halos hindi nalampasan ang lakas ng porma sayo ng espada. Gayunpaman, ramdam pa rin niya ang kaguluhan ng kanyang dugo at chi. Simula nang maunawaan niya ang Domain of Sword, ito pa rin ang unang pagkakataon na nakatagpo si Mateo ng ganito kalakas na kalaban. Ngayon lang, nang dumating ang mga ilaw ng espada na iyon, mukhang simple at ordinaryo lang ang mga ito, ngunit biglang nakaramdam si Mateo ng isang napakalaking banta. Pakiramdam niya ay malamang na hindi kayang labanan ng kanyang Domain of Sword ang lakas ng mga sword light na iyon. Totoo nga, sa sandaling nagsimula ito, tumaas ang presyon ni Mateo. Walang oras si Mateo para purihin ang kahangahangang kakayahan ng array formation na ito. Sa isang iglap, siya ay tuluyang natamba. Ang mga sword light na ito, sa pamamagitan ng pagpapahusay ng 9 consummate god-killing sword formation, ay napakalakas ng kapangyarihan. Kahit malakas ang katawan ni Mateo, pinasabog pa rin siya hanggang sa manhid ang hibla sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Di nagtagal, ang hibla ni Mateo sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo ay tumulo mula sa maitim-itim na pulang mantsa ng dugo. Haha, nakakatuwa naman. Hindi ko talaga inakalang ganito pala kalakas ang kapangyarihan ng sword formation na ito. Nauunawaan ng batang ito ang napakalakas na Domain of Sword sa mga Divine Dao Domain at hindi rin niya ito kayang tiisin, isang lalaking nakaitim ang lumapit kay Carson at malakas na tumawa. Ang lalaking nakaitim na damit na ito ay tinatawag na Blood Soul, isa sa 6 na dakilang tagapagtanggol sa ilalim ni Carson. Ngumiti si Carson at sinabing, kailangang may cultivation ang mga Divine Dao Domain para suportahan ito. Siya, isang 7th level Dao Profound, na nakakaintindi ng Domain of Sword, imposibleng maging invincible din. Bumantong hininga si Blood Soul sa pagkamangha at sinabing, hindi ko talaga alam na nakapaglaan ka pala ng ganito kagandang backup move. Sabi ni Carson, ang porma sayo ng espadang ito ay hinuha ayon sa mga porma sayo ng hanay ng Divine Dao ng Grandian Divine King sa 10 dakilang Divine King ng kasalukuyang Divine Realm. Ang kapangyarihang ito ay halos kayang tapatan ng 10 dakilang Divine King. Noon, si Richard na matandang iyon gumastos ng napakalaking halaga bago siya nagawang kumilos. Hindi ko inaasahan na ang kasalukuyang sangkatauhan ay mayroon pa ring ganitong antas ng pag-iral. Mukhang hindi siya madaling pukawin. Sabi ni Blood Soul nang may emosyonal na buntong hininga. Ano kaya? Hanggat umiral ang Divine Master, ang 10 dakilang Divine King ay mga nilalang na parang langgam lamang.
Ang 10 dakilang Divine King ay mga daw profound realm lamang sa huli. Ngunit ang Divine Master ay isang tunay na nilalang sa deity realm. Sabi ni Carson. Pumayag si Blood Soul at sinabi ng may nasasabik na tingin, oo nga. Ngayon, handa na ang lahat. Ang hanging silangan na lang ang kulang. Hindi magtatagal, ang ating lahing demonyo ang mamumuno sa Divine Realm. Sa oras na iyon, lahat ng tao ay magiging alipin natin. Hahaha. Bahagyang ngumiti si Carson ngunit hindi masyadong nagsalita. Sa oras na ito, sukdulan ng napigilan si Mateo. Sa harap ng mga sword light na ito, wala talaga siyang kahit kaunting lakas para gumanti. Sinubukan din niyang gumamit ng mas malakas na teleportation kanina, at sinubukang mag-teleport palabas. Pero sa loob ng napakalalim at mahirap unawaing array formation na ito, hindi niya talaga kayang gumamit ng mas malakas na teleportation. Sa sandaling ito, tila mahigpit na nakakulong si Mateo sa loob ng pormasayo ng espada. Sa ilalim ng atake ng mga sword light, unti-unting nanghihina si Mateo. Marami pang sword light ang dumaan sa kanya. Muntik na siyang matamaan sa bawat pagkakataon. Nang makita ang eksenang ito, tumawa ng malakas si Blood Soul at sinabi, haha, hindi na kayang tiisin ng batang ito. Kung matagal ko lang sana itong alam, pinapanto ko na sana itong sword formation para patayin siya. Dahil sa dami ng naisip kong tricks, mas mahina pa pala ang epekto nito kumpara sa sword formation na ito. Namutla ang mukha ni Carson. Isang pagsabog ng Hungarian pumatay ang bomb alot kay Blood Soul. Walang mag-aakalang pipi ka kahit hindi ka magsalita. Ngumiti si Blood Soul ng alanganin at sinabing, haha, sinasabi ko lang. Kahit na ipinahayag ni Carson ang kanyang pagkadismaya, sa kaibuturan ng kanyang puso, iyon din ang kanyang iniisip. 1168. Mateo, ang mga taong ito ay nababaliw na at wala nang kahit kaunting nararamdaman para sa iyo. Kung patuloy kang magiging maawain, ang mamamatay sa huli ay ikaw. Ang boses ni Trenton ay narinig sa tabi ng tainga ni Mateo. Senior, maaari ba na? Wala na talagang paraan para mailigtas sila. Wala. Kapag nademonyo na, kamatayan na lang ang kahihinatnan nila. Kahit hindi mo sila patayin ngayon, kapag napatay mo ang kanilang Panginoon, mamamatay pa rin sila. Sabi ni Trenton nang may determinasyon na kayang maghiwa ng metal. Bumantong hininga ng bahagya si Mateo at sinabing, sige, naiintindihan ko. Tahimik na pumasok ang mga butil ng banal na asensya sa Evil Extermination Sword. Biglang tumaas ang enerhiya ng espada ni Mateo. Ang mga ilaw ng espada na inilalabas ng pormasayo ng espada ay direktang dinurog ng enerhiya ng espada ni Mateo. Swoosh! 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 Mga guhit ng di nakikitang enerhiya ng espada ang lumabas mula sa Evil Extermination Sword, dahilan para lumaki ang defensive circle ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, parehong lubhang bago ang ekspresyon ng mukha ni Carson at Blood Soul. Hindi maganda. Pinipigilan talaga ng batang ito ang lakas. Mukhang hindi niya lang talaga kayang patayin ang mga dati niyang kapwa disipulo ngayon lang, kaya naman siya napigilan ng sword formation, sabi ni Blood Soul na may pangit na ekspresyon. Kumislap ang tingin ni Carson sa Mateo sa loob ng sword formation habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, na-cultivate na niya ang Evil Extermination Sword formula hanggang sa Great Circle of Perfection Realm ng unang antas. Ang lakas ng Evil Extermination Divine Sword ay kayang ilabas ang 10% ng kapangyarihan nito. Nakakakilabot ang kakayahan sa pag-intindi. Nakuha niya ang Evil Extermination Sword formula ng mahigit 1 taon na ang nakalipas, di ba? Sa loob lamang ng mahigit 1 taon, naunawaan niya ng husto ang mga batas ng Divine Tao. Gulat na sabi ni Blood Soul. Tunay ngang pambihira ang utos ng anak ng langit. Hindi naging kapaki-pakinabang ang grupong ito ng mga basura gaya ng inaasahan. Kaluluwa ng dugo, oras na para kayong lahat ay sumalakay. Sabi ni Carson sa seryosong boses. Opo, Panginoong banal na anak. Pagsangayon ni Blood Soul at umalis. Tiningnan ni Carson ang Mateo sa loob ng battle ring, kumikislap ang mga mata. Hindi rin niya sigurado kung ano ang iniisip niya. Sa pagkakataong ito, pinahihit ni Mateo ang hawakan ng espada. Isang hugis spiral na enerhiya ng espada ang lumabas, na parang pagbutas sa mga bato, direktang tumatagos sa mga ilaw ng espada na nagmumula sa pormasayo ng espada. Puchi!
Ang enerhiya ng espada na nagmumula sa Evil Extermination Divine Sword ay dumaan sa dibdib ng isang peak void mystic nang walang kahit kaunting hadlang. Ang taong ito ay ang dating mapag-isang elder ng Medicine King Hall. Ang kanyang lakas ay mas malakas pa ng isang antas kaysa kay Sunman. Kahit na hindi siya gaanong nakakausap ni Mateo, alam din niyang isa itong mabait na senior. Kahit na nakatuon si Mateo ng nakaraang buhay sa alchemy daw, nakatuon siya sa kanyang mga kapwa-disipulo, ngayon lang siya nagpakita ng pag-arte bilang isang batang patriarka. Kaya naman, sa mga kapwa-disipulong ito, medyo mataas pa rin ang popularidad ni Mateo. Ang relasyon ni Mateo sa mga taong ito sa harap niya ay napakamaayos din. Pero ngayon, kailangan niyang personal na wakasan ang buhay ng mga taong ito. Hindi pa rin komportable si Mateo sa kanyang puso. Makatuwiran lang na mas lalo pa niyang kinamumuhian si Carson. Wala talagang kwenta ang lalaking ito pagdating sa mga ginagawa niya. Kasunod ng pagkamatay ng dakilang elder na ito, natural na nabawasan ng malaki ang kapangyarihan ng 9 Consummate God-Killing Sword Formation. Hindi kayang tawirin ng mga sword light na iyon ang 20 talampakang lawak sa harap ni Mateo. Bumantong hininga ng marahan si Mateo at sinabing, pasensya na sa lahat. Walang silbi si Chindian at walang kapangyarihang iligtas ang sitwasyon. Papuntahin kayong lahat ni Chindian dito. Dahil sa sama ng loob na ito, tiyak na tutulungan kayo ni Chindian na maghayganti. Pagkatapos magsalita, agad nawala ang anyo ni Mateo. Pagkatapos, sunod-sunod na figure ang bumagsak mula sa langit. 100 powerhouse ang mabilis na napatay ni Mateo. Habang nakatingin sa mga bangkay sa sahig, bumantong hininga si Mateo at sinabing, isa akong emperador ng alchemy na walang kabuluhan at hindi ko mailigtas ang aking mga kapwa-disipulo. Carson, lumalaki ng lumalaki ang aming sama ng loob. Alam ni Mateo na kung hindi niya papatayin ang mga taong ito, darating sila at papatayin siya ng walang katapusan. Nang makita ang tanawing ito, bahagyang nabaling ang tingin ni Carson habang bumubulong, masyadong nagmature ang batang ito nitong mga nakaraang taon. Akala ko pa nga may mga pamilyar na mukha na nakakahadlang sa kanya. Hindi ko akalain na. Hindi man lang siya commandant. Carson, nawala na ang lahat ng iyong konsensya at mamamatay ka ng kakilakilabot. Tumingin si Mateo kay Carson at sinabi sa malamig na boses. Ngumiti si Carson at sinabing, nawala na ba ang lahat ng aking konsensya? Ako ay kabilang sa lahi ng demonyo. Hindi mo ba iniisip na nakakatawa na sabihin ang ganitong uri ng mga salita sa isang demonyo? Hanggat tayo ay naninirahan sa banal na kaharian na ito, tayo. Ang mga langit. Sa halip, ikaw mismo ang pumatay sa mga nakatatanda sa parehong sekta na dating nag-alaga sa iyo noon. Wala ka bang kahihiyan? Kahit na sila ay naging mga alipin ng demonyo, kahit papaano ay buhay pa rin sila. Ngunit ngayon, kahit ang kanilang mga kwalifikasyon upang magpatuloy sa buhay ay personal mong tinapos. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Halatang nag-alangan siya dahil sa sinabi ni Carson. Sa pakikipaglaban sa mga kalaban, si Mateo ay palaging determinado sa pagpatay. Hindi siya kumikibo. Pero sa mga taong nakapaligid sa kanya, palaging pakiramdam ni Mateo ay nakatali siya. Kahit na ang mga taong ito ay naging mga mababangges na alipin. Pero sa oras na ito, biglang tumunog ang mga kampana ng babala sa isip ni Mateo. Hindi mabilang na mga butil ng dugo ang lumabas mula sa loob ng kawalan at talagang napalibutan na siya ng lubusan ng hindi niya namamalayan. Ang kasalukuyang Mateo ay tila nahulog sa palibutan ng hindi mabilang na mga minahan. Para bang wala nang mapagtataguan. Pu. Sumabog agad ang mga butil ng dugong iyon. Sa isang iglap, pumutok ang ulan ng dugo kahit saan. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at likas na nakapagsigawa siya ng mas malawak na teleportasyon. Gayunpaman, huli na ang lahat. May ilang butil ng dugo na dumaikit sa kanyang Evil Extermination Divine Sword. May ilan pang ang natalsikan sa kanya. Hindi kayang maging sanhi ng kahit kaunting hadlang ang damit at balat ni Mateo sa mga butil ng dugong ito. Nang mapunta sila sa katawan ni Mateo, tuluyan na itong pumasok sa katawan ni Mateo. Hindi naman gaanong mahalaga ang pagkagulat ni Mateo.
Dali-dali niyang sinuri ang pagbabago sa kanyang katawan, at hindi mapigilan ng kanyang ekspresyon ang pagbabago ng husto. Matapos makapasok ang mga butil ng dugo na ito sa katawan, ang mga ito ay naging isang kumpol ng kulay pulang ambon na bumabalot sa dagat ng enerhiya ng asensya ni Mateo. Pinaikot ni Mateo ang enerhiya ng asensya at nakaramdam siya ng paulit-ulit na pagkatamlay. Nang muling tingnan ang Evil Extermination Sword, nawala rin ang mga butil ng dugong iyon. Malinaw na kinakalawang na rin ito hanggang sa loob ng Evil Extermination Sword. Natuklasan ni Mateo na tila lubhang nabawasan ang kapangyarihan ng espada ng paglipol ng masamang kamatayan. Ano ba yung mga butil ng dugong yon? Habang nakatingin sa eksenang ito, humagalpak ng tawa si Carson at sinabing, "Mabuti kung nakababatang kapatid, napakapabaya mo." Matapos sumabog ang mga butil ng dugong iyon, ang buong kalangitan ay tila nababalutan ng pulang eskarlata, na mukhang lubhang nakakatakot. Hahaha. 4 na figure ang lumabas mula sa kawalan, ang kanilang mga mukha ay may mapangutyang tingin. Matthew, masarap pa rin ang lasa ng mga God-corrupting blood beads na ito, di ba? Tumigil ka na sa pagpupumiglas. Ang mga God-corrupting blood beads na ito ay kayang dungisan ang napakaraming buhay sa ilalim ng kalangitan. Hanggat nadungisan ng kaunting bahid, ang enerhiya ng iyong asensya ay madudungisan, hindi magagamit kahit kailan. At saka, sa ilalim ng kalangitang ito, ang 4 sa ating lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng 1 kalima. Habang kayo naman ay hihina ng 1 kalima. Matthew, napakalakas mo nga, sayang naman na. Napakatanga mo. Wala talagang kwenta ang mga walang kwentang yun. Kung namatay sila, namatay din sila. Naawa ka pa nga sa kanila. Pero kung pag-uusapan yan, para magulo nila ang isip mo, maituturing na rin itong paggamit ng mga materyales. Ngayon na mamamatay ka rin, sa tingin mo ba? Maaagalo sila o hindi? Hahaha. Ang 4 na taong ito ay eksaktong 4 sa 6 na magagaling na tagapagtanggol sa ilalim ni Carson. 1169. Ang 6 na dakilang tagapagtanggol sa ilalim ni Carson ay sina Blue Devil, Blood Soul, Blood Curdle, Blood Extinction, Blood Grudge, at Blue Drain. Si Blue Drain, na tinapos ni Mateo sa ilalim ng kanyang nakakapangilabot na estado, ay isa sa kanila. Inilipat ni Blue Devil ang mga Blood Soul beads papunta sa Divine Martial Hall. Sa kasalukuyan, 4 na dakilang tagapagtanggol na lamang ang natitira sa lugar na ito. Ngunit ang 4 na dakilang tagapagtanggol na ito ay malinaw na hindi lamang mga simpleng tao. Sa sandaling gumawa sila ng hakbang, natalo na nila si Mateo. Sa kasalukuyan, ang essence energy ni Mateo ay mabagal at hindi pa rin kayang mag-ipon ng epektibong atake. Bukod pa rito, ang ganitong uri ng enerhiya ng asensya na may epekto ng katiwalian, ay tila kumakalat. Sa huli, napakaliit pa rin ang pagkakaintindi ni Mateo sa lahi ng mga demonyo. Hindi niya inakalang mayroon pa palang ganoong kakayahan si Carson. Ngunit ang mga salita ng 4 na dakilang tagapagtanggol ay labis na nagpagalit kay Mateo. Huho, galit na galit ka ba? Gustong-gusto lang ninyong mga tao ang ganitong uri ng walang kwentang galit. Nakakatakot ang galit mo. Gamitin mo ang galit mo para patayin ako. Hahaha. Sok-sok. Ang ganda talaga ng ekspresyon mo. Gustong-gusto ko talagang makakita ng ganitong klaseng galit pero walang magawang ekspresyon ng matao. Sunod-sunod na nagsalita ang 4, tinutokso si Mateo. Dahil hindi na maipalaganap ang enerhiya ng asensya, si Mateo ay isa ng tupa na naghihintay ng katayin. Kumunat ang noo ni Carson, at sinabi niya, "Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Patayin mo siya, kung sakaling mahaba ang gabi, at mabagabag ang mga panaginip." Roger. Tumanggap ng utos ang 4 na tao, sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga espada at sumugod patungo kay Mateo. Pero sa mismong oras na ito, isang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ang naganap. Umungol. Isang ungol ng dragon na umalangaw-ngaw sa mga ulap ang sumikat sa kalangitan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagbago si Mateo at naging isang napakalaking dragon. Gayunpaman, ang presyon ng dragon sa kanyang katawan ay hindi man lang humina kumpara sa pagiging dragon. Para kay Mateo, ang pakikipaglaban sa anyong tao ay mas malaya pa rin.
Nabigla, ang nakakatakot na presyon ng dragon ay direktang nagpalipad palabas sa apat na tao. Dahil hindi ko magamit ang enerhiya ng asensya, gagamitin ko na lang ang kapangyarihan ng aking katawan. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Sa kabila ng paglipad ng alon sa himpapawid, silang apat ay hindi nagtamo ng anumang pinsala sa Blood Soul. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Blood Soul ang mapangiti habang sinasabi, ang lakas ng katawan mo ay hindi man lang umaabot sa pinakamataas na tier siyam. Kung haharapin mo kaming apat, kamatayan pa rin. Ang kapangyarihan ng pagkadurog ng puso, minsan nang nakita ni Mateo sa ilang tao noon. Pero kung ikukumpara ang mga taong iyon sa apat na taong ito sa harap niya, napakalaki ng pagkakaiba. Isang madugong liwanag ang sumilay sa kalangitan. Ang apat na tao ay may kakaibang momentum ng talim at sumugod patungo kay Mateo. Gaya ng inaasahan, gaya ng sabi nila, sa ilalim ng espasyong kulay dugong ito, ang apat nilang lakas ay biglang tumaas. Malinaw na nararamdaman ni Mateo na ang lakas ng apat na taong ito ay talagang higit na nakahihigit sa ordinaryong Void Mystic powerhouses. Ang apat na taong magkakapatong, ang momentum ay mas nakakagulat pa. Binunot ni Mateo ang fire rod at nakipagbanggaan sa apat na tao, at hindi talaga siya nahulog sa isang disbentaha. Matagal nang nakultivate ang Dragon Wave ni Mateo hanggang sa late stage spirit rank. Hindi lang basta-basta tumaas ang lakas niya. Kahit hindi gamitin ang essence energy, kayang-kaya ni Mateo na labanan ang mga powerhouse na lumampas sa peak Void Mystic sa pamamagitan ng pag-asa sa martial techniques ng Dragon Race. Paano nangyari iyon? Ikaw. Hindi ka naman talaga apektado ng God-corrupting Blood Heaven. Gulat na sabi ni Blood Soul. Habang lumalaban si Mateo, may paghamak niyang sinabi, ang isang tunay na maladragon na katawan ay isang matinding yang at hindi matitinag na pangangatawan sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng iyong kasuklam-suklam na pamamaraan, paano ito magkakaroon ng mga epekto sa akin na pumipigil? Sus Mariosep, walang katapusang agos talaga ang mga panlilinlang ng batang ito. Galit na sabi ni Blood Curdle. Kasunod ng pagtaas ng cultivation realm, ang tunay na dragon bloodline ni Mateo ay matagal nang nakaabot sa sagradong ranggo. Ang lahi ng dragon ay isa sa mga pinakamarangal na lahi sa mundo. Paano ito mapipigilan ng Godbane Blood Heaven na ito? Ang mapagmataas na lahi ng dragon ay hindi kailanman magyayabang kaninuman. Kahit ang lahing demonyo ay hindi. Nang makita ang eksenang ito, walang tigil na kumurap ang mga mata ni Carson. Malinaw na medyo nagulat siya. Ang utos ng anak ng langit. Ang utos ng anak ng langit. Hindi ko siya nakikita ng mga 20 taon pa lang, ilang trump card na ba ang meron siya. Pero, umabot na sa puntong ito. Dapat maubos na ang mga trump card niya, di ba? Habang iniisip ang likod, ang mga sulok ng bibig ni Carson ay hindi namamalayang nagpakita ng isang bahid ng ngiti. Natural lang na alam niyang mahirap harapin ang utos ng anak ng langit. Ang dahilan kung bakit siya nag-set up ng napakaraming contingency plan ay para maubos ang mga taktika ni Mateo. Kayong ilan, tumigil na kayo sa paglalaro. Dali, patayin ninyo siya. Medyo naiinis na sabi ni Carson. Nang marinig ang boses ni Carson, mabilis na umatras ang apat na figure, agad na inilayo ang kanilang distansya kay Mateo. Hay nako, nakakabagot naman. Ang hirap makahanap ng ganito ka-interesante, hindi na ako makapaglaro ng matagal pa, walang magawang sabi ni Blood Soul. Kalimutan na natin yan, hindi na masaya ang Panginoong anak. Kung hindi pa rin natin ito seseryosohin, malamang ay direkta niya tayong buburahin, sabi ni Blood Curdle. Pero ang lakas talaga ng batang ito. Dahil hindi niya ginamit ang essence energy, nakipaglaban pa talaga siya sa aming apat hanggang sa maging tabla. Hindi nakakapagtaka na siya ang anak ng langit. Nakakatakot talaga ang lakas na ito. Sabi ni Blood Extinction. Kahit gaano pa kalakas ang lakas niya, ito lang at wala nang iba pa. Sige na. Malamig na sabi ni Blood Soul. Pagkatapos mag-usap, ang apat na tao ay naging ulap ng dugo ng may malakas na pagsabog. Apat na mahahabang sable ang pinagsama sa isa. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, at nagpakita ng gulat na tingin. Tila medyo kakaiba ang galaw na ito. 6 sila ay kabilang sa blood condensing holy physic.
Ang nakakatakot na aspeto ng ganitong uri ng pangangatawan ay kaya nilang lumaban ng paisa-isa, at kaya rin nilang magsanib puwersa sa iisang katawan. Napakaswerte mo na napatay mo si Blue Drain at wala rin si Blue Devil sa Medicine King Hall. Pero kung pag-uusapan ka, sapat na silang apat. Malamig na paliwanag ni Carson sa tabi. Malinaw na kumpiyansa siya sa pinagsamang atake ng apat. Ang atake ng pinagsamang katawan ng 6 na dakilang tagapagtanggol, medyo mahirap para sa kanya na harapin din ito. Ang 6 na dakilang tagapagtanggol na ito ay nilikha ng banal na Panginoon na gumastos ng napakalaking halaga. Gumugol si Divine Master ng ilang libong taon bago lumikha ng 24 na blood-condensing holy physics. Kapag ang 24 na blood-condensing holy physics na ito ay nagsama-sama, kahit na nandito pa ang heaven-stabilizing Divine King na si Reynold, higit pa ito sa kaya niyang kainin. Ang mga aktibidad na palihim na isinagawa ng lahi ng mga demonyo nitong mga nakaraang taon ay kadalasang nakumpleto ng 24 na blood-condensing holy physics na ito. Sa mga pagkakataong hindi makalabas ang Divine Master, masasabing ang 24 na blood-condensing holy physics na ito ang kanyang mga kinatawan. Nagpadala ang Divine Master ng 6 na dakilang tagapagtanggol upang tumulong kay Carson ng sabay-sabay. Kitang-kita ang kahalagahang ibinigay niya kay Carson. Siyempre, hindi rin siya binaigo ni Carson. Mula nang magpalit ang Medicine King Hall, maraming bagay ang ginawa ni Carson ng lantaran at palihim. Ang bilis ng pagkolekta ng Blood Soul Beads ay ilang dosenang beses na mas mabilis kaysa dati. Ang napakalaking proyektong ito, hindi pa natatagalan ay lubusan din itong natapos ni Carson. Sa simula pa lang, lubos na nasiyahan ang Divine Master sa pagganap ni Carson. Ang tanging exception ay si Mateo. Biglang naging matalim ang tingin ni Mateo. Ang 4 na sumabog na ulap ng ambon ng dugo ay biglang nagsama-sama, naging isang tao. Pero ibang-iba ang aura ng taong ito kumpara sa 4 na taong iyon dati. Base pa lang sa aura, nakakatakot ang lakas ng taong ito. Lasapin mong mabuti, sa huling oras na ito. Nanunuyang sabi ni Carson. Nang marinig iyon, ngumiti ng malapad si Mateo at sinabing, dahil alam mong ako ang anak ng langit, dapat kang maging handa sa isang pagtutuos. Ganitong antas ng panlilinlang at gusto mong patayin ang anak ng langit. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Carson dahil sa mapang-uyam na tawa ni Mateo. 1170. Tumalim ang tingin ni Carson. Nakita niya na dahan-daang binawi ni Mateo ang Sacred Dragon Token. Dahan-daang ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Lahat ng kalamnan sa kanyang buong katawan ay nanginginig ng ritmo. Hay nako, gagamitin na ba talaga ito ng kakatwang ito? Mahigit 50,000 taon na ang lumipas, sa wakas ay nakita ko na ulit ito. Sa loob ng Vast Heaven Pagoda, matagal nang pinagtutuunan ng pansin ni Trenton ang sitwasyon ng labanan. Nang makita niyang hawak ni Mateo ang Sacred Dragon Token, alam niyang gagawa ng isang malaking galaw ang munting kakatwang ito. Matagal nang nilinang ni Mateo ang Dragon Wave para maabot ang Spirit Rank Perfection Realm. Kung tungkol naman sa Divine Rank Dragon Wave, isa lamang itong alamat. Gayunpaman, sa loob ng 100,000 taon, isang taong tunay na Nagel Inang ng Dragon ang umakyat sa banal na ranggo, ito ay si Trenton. Ang nakatala sa mga banal na inscription ng angkan ng Dragon ay kung paano sanayin ang Dragon Wave patungo sa banal na ranggo. Dahil sa kahangahangang talento ni Trenton, naunawaan niya ang mga banal na inscription at nakamit ang banal na ranggo ng Dragon Wave. Ganito siya naging pinakamalakas sa angkan ng Dragon sa loob ng 100,000 taon na ito. Ngunit gumugol si Trenton ng halos 500 taon sa pag-unawa sa Divine Rank Dragon Wave noon. Pero isang araw lang ang ginugol ni Mateo. Mula sa alon ng Dragon na nasa ranggo ng Espiritu hanggang sa alon ng Dragon na nasa ranggo ng Banal, katulad ng lahat ng pag-unawa sa mga banal na inscription, ang pinakamahirap ay ang pagtawid sa hangganan. Ngunit ang pagtawid na ito sa pintuan ay napakadali para kay Mateo. Kahit na matagal nang handa ang puso ni Trenton, namangha rin siya sa bilis ng pag-intindi ni Mateo. Tunay na karapat-dapat maging atavism Dragon Soul. Ang ganitong uri ng kakayahang pangunawa ay maituturing na napakalakas. Isang pangangatawan na mahirap makaharap minsan sa bawat milyong taon, tunay na hindi mo ari. Ang batang ito ay puno ng mga sekreto sa lahat ng dako niya.
Paano nga ba nabuo ang atavism Dragon Soul na ito? Umiling si Trenton at bumantong hininga. Hindi rin niya maintindihan hanggang ngayon, si Mateo ay malinaw na isang martial artist na tao, bakit siya nagtataglay ng pangangatawan ng isang lahi ng dragon na mahirap matagpuan minsan sa bawat milyong taon. Hawak ng blood-condensing holy physique ang isang mahabang espada, kahanga-hanga ang kanyang aura. Sa daan, ilang beses nang nakatagpo si Mateo ng mga martial artist na gumagamit ng sanguine power. Ngunit kumpara sa blood-condensing holy physique na ito, isa lamang itong maliit na apprentice na nakikipagkite sa isang mahusay na mangkukulam. Mapunta ka sa impyerno. Dugong nagkukulay ng langit. Isang matapang at walang pidyo na espada na may dalang hindi makatwirang puwersang pangdurog ang direktang tumama sa mukha ni Mateo. Kung titingnan mula sa gilid, ang matalas na liwanag na iyon ay halos naghati sa kulay dugong kalangitan sa dalawang bahagi. Umungol. Kasabay nito, isang halos nagkatawang taong gininto ang kuko ng dragon ang humawi sa kalangitan at sinalubong ang kulay dugong liwanag ng talam. Blade light laban sa Dragon Claw, napaliit nito ang leeg ng mga tao. Akala ng lahat ay tuluyang mabibiyak ang Dragon Claw na ito ng talam. Boom! Sa ilalim ng mga titig ng lahat, dalawang nakakatakot na alon ng enerhiya ang nagbanggaan, na nagpasimula ng isang napakatalino na alon ng enerhiya. Agad na kumalat ang walang tunog na enerhiya sa buong Medicine King Hall. Maraming mga martial artist na mula sa lahing demonyo ang hindi man lang umiyak ng malungkot at tuluyang nalipol ng pag-agos ng enerhiyang ito. Ang dalawang daloy ng enerhiya ay talagang pumasok sa isang hindi pagkakasundo sa kalagitnaan ng himpapawid. Ang talim na ito na sapat para hatiin ang lahat ay malakas na nasalo ng kuko ng gininto ang dragon. Damugong. Ang dalawang bulk zone ng enerhiya ay nagsimulang manginig ng matindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Carson. Ang walang pakialam na tingin niya kanina ay matagal nang napalitan ng gulat. Ito ang Divine Rank Martial Technique ng lahi ng dragon. Ang lalaking ito. Naiintindihan niya ang Divine Rank Dragon Wave. Sabi ni Carson na may bakas ng gulat sa buong mukha. Matagal nang naglihim si Carson kasama ng sangkatauhan, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang ilan sa mga sekreto ng banal na kaharian. Ang teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon ay ganap na naitatag batay sa Dragon Wave. At ang kulay ginto ang tanda ng pag-abot ng alon ng dragon sa banal na ranggo. Ang tila pisikal na gininto ang kuko ng dragon ay malinaw na nagpapakita na naiintindihan ni Mateo ang Divine Rank Dragon Wave. Putok. Isang malakas na kalabog ang dumating, na ikinagulat ni Carson, na nag-iisip ng malalim. Matapos ang sandaling pagkatigil, dinurog ng Golden Dragon Claw ang walang kapatay na blade light na iyon. Hindi pa ito tapos. Ang kuko ng gininto ang dragon ay direktang tumama pababa patungo sa blood-condensing holy physique. ARGHHH. Sa gitna ng malungkot na pag-iyak, ang blood-condensing holy physique ay direktang tinamaan ng ulap ng dugo. Apat na ulap ng itim na hamog ang tumakas mula sa ilalim ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Poy! 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 Ang mga ambon ng dugong iyon ay muling nagpaikli ng apat na figure gamit ang itim na gas bilang sentro. Sino kaya ito kung hindi ang Blood Soul nilang apat? Hindi naman talaga sila pinatay ng Divine Rank na Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ng isang palad lang. May bahid ng takot sa puso ni Blood Soul. Lumabo rin ng husto ang kulay ng kanyang mukha, at tila namumutla. Malinaw na kahit hindi siya natama ng palad na ito, lubos din nitong nabawasan ang kanyang lakas. Haha, ano pa ang silbi kahit mas malakas pa ang palad na ito? Ang iilan sa amin ay mga walang kamatayang katawan. Hindi mo kami kayang patayin. Haha. Isang nakakabaliw na tawa ang pinakawalan ni Blood Soul, habang si Mateo, na walang kibo, ay biglang nagmulat ng mga mata. Matagal nang nakikinig si Carson sa direksyon ni Mateo. Simula nang matapos niyang gamitin ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, pumikit na si Mateo. Hindi rin niya alam kung ano ang ginagawa niya. Sa pagkakataong ito, biglang idinilat ni Mateo ang kanyang dalawang mata. Isang maningning na sinag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Nagmura si Carson sa kanyang puso. Mag-ingat ka! Sigaw ni Carson.
Nagulat si Blood Soul at dali-daling gumamit ng movement technique, gusto niyang makatakas. Puchi. Sa 4 na tao, 3 ang nakatakas. Ngunit may isang figure na muling tinaga ni Mateo tungo sa ambon ng dugo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya binigyan ni Mateo ng pagkakataong makabawi. Sa loob ng Domain of Sword, direktang giniling ni Mateo ang lahat, kasama na ang ulap ng itim na gas. Pag-alis ng dugo, patay. Nagpakita silang 3 ng matinding ekspresyon ng Blood Soul, tumingin kay Mateo, at sinabing parang nakakita ng multo, ikaw. Nalutas mo ba ang God-corrupting blood bead? Paano mo nagawa iyon? Sa eksena kanina, hindi man lang naramdaman ni Mateo ang kahit kaunting pagkatamlay habang ginagamit ang martial technique. Bumalik sa tugatog nitong kondisyon ang kapangyarihan ni Evil Extermination Sword. Napakalinaw, ganap nang nalutas ni Mateo ang God-corrupting blood bead. Kaya lang, hindi talaga makapaniwala si Blood Soul kung paano iyon nagawa ni Mateo. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa gilid ng bibig ni Mateo habang malamig niyang sinabi, isang bagay na nakakasira lang, ano ang mahirap sa pag-alis nito? Hindi ko akalain na itinuring niyo pa rin ang kasuklam-suklam na bagay na ito bilang isang kayamanan. Nang marinig iyon ni Blood Soul, hindi na nanigas ang mukha niya. Masama na bagay. Ang God-corrupting blood bead ay isang nilalang na kayang sumire kahit sa mga banal na artifact. Nang makarating ito sa bibig ni Mateo, naging isang kasuklam-suklam na bagay ito. Ang God-corrupting blood bead ay natural na hindi isang masamang bagay. Ngunit hindi nila alam na si Mateo ay mayroong cleansing sandal sacred flame at kayang linisin ang napakaraming bagay sa ilalim ng kalangitan. Ang mga God-corrupting blood beads na ito ay gawa lamang ng tao. Gayunpaman, ang isang pictier siyam na cleansing sandal sacred flame ang pinakadalisay at pinakapurong kapangyarihan ng fire essence sa mundo. Hanggat nabigyan si Mateo ng kaunting oras, natural na madali lang ang paglilinis ng kontaminadong dugo. Pagkatapos ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, tahimik na iniikot ni Mateo ang fiery, inaalis ang napinsalang dugo sa loob ng kanyang Essence Energy Sea at sa loob ng Evil Extermination Sword. Ang biglaang pag-ataking ito ay ikinagulat ng 4 na tao. Nagresulta ito sa agarang pagkalipol ng blood extinction. Hindi ako naniniwala. Ang God-corrupting blood bead ang ating lifeblood sanguine power. Paano mo ito malulutas? Mabangis ang tingin ni Blood Soul, at puno ng hindi makapaniwalang mga mata. Malamig na sabi ni Mateo, hindi mahalaga kung maniniwala ka o hindi. Alinman sa dalawa, ang mga kakatwang katulad ninyo ay hindi na agad-agad naiiral. Pagkatapos magsalita, biglang nawala ang figure ni Mateo. Naging seryoso ang tingin ni Blood Soul, ngunit tahimik na dumating si Mateo sa tabi niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.